Mr. Silent Channel. Kabanata 1011 hanggang 1020. Tore ng buhay. Hindi ba? Natakot na sinabi ni Hong Dali, ang bundok na ito ay isang malaking hiyas. Kung gayon kung ang mga katangian ng bagay na ito ay talagang. Ito ay dapat, ang pinuno ay tumanggo ng may katiyakan, ang hiyas na ito ay tiyak na malaki. Tungkol sa mga katangian, iyan ay nakasalalay sa iyo. Kung tutusin, ito ay hindi madaling gamitin ng sinuman. Okay. Mabangis na tumanggo si Hong Dali, pagkatapos ay bababa na ako. Malapit na ang barko. Nang huminto ay bumaba na silang tatlo sa spaceship. Hinawakan ni Hong Dali ang isang maliit na piko sa kanyang kamay. Nang makarating sila sa isang lugar kung saan nakalantad ang mga bato, tumingin si Hong Dali sa paligid at nakita ang pinunong tumatango. Agad niyang niluwa ang palad niya, tapos dirdiretso itong tinamaan ng piko. Agad na sumabog ang lock tester ni Hong Dali, libu-libong milya ang layo. Sa pagtingin sa mga katangian ng mga hiyas na nakalantad sa ibaba, humajijek si Hong Dali. Masaya siyang ngumiti na muntik na siyang maglaway, hehe, parang ang swerte ko talaga. Hayaan akong tingnan kung anong mga katangian ito. Nagmamadaling iniunat ni Ji Zining ang kanyang kamay at hinawakan ang she smashed out the gem with great force, and then she collapsed todo. Sa pagkakataong ito, pagkatapos matigilan sa loob ng 30 segundo, sumigaw si Ji Zining, Health Gemstone. Ito ay talagang isang Health Gemstone. Napakalaking bundok ng Health Gemstones. O Diyos ko! Nauna nang sinabi ng pinuno na itong buong bundok ang bundok ay isang malaking hiyas. Ngayon ay binasag ito ni Hong Dali gamit ang isang piko, na inihayag ang katangian sa loob, na siyang katangiang pangkalusugan. Sa madaling salita, ang gayong buong bundok ay isang buong hiyas sa kalusugan. Sure, totoo. Natigilan ang pinuno at halos mapaupo sa lupa sa takot, talagang totoo ang pangungusap na iyan. Kahit gaano kakalakas, kailangan mong lumuhad sa harap ng hindi kapani-pani walang swerte ni Hong Dali. Healthy Gemstone Mountain, ano ang konseptong iyon? Napakahusay na hiyas sa kalusugan. Kung ito ay buksan, malamang na naglalaman ito ng lahat ng kakaibang species sa buong kalawakan. Lahat sila ay maaaring mag-evolve sa king species. Boom! Ngayon na ang mga katangian ng Gemstone Mountain ay naihayag na, ang Gemstone Mountain ay nagsimulang magbago. Nayanig ang lupa. Lumakas, mabilis na umatras. Hinayla ng pinuno sina Hong Dali at Ji Zining at tumakbo sa spacecraft. Hindi nagtagal ay lumipad ang spacecraft. Pagkatapos nito, ang 3 tao sa spacecraft ay nakakita ng isang palabas na hindi kailanman makikita sa buong universo. Sa Gem Mountain, nagsimula ang isang avalanche. Nagsimula ang avalanche sa tuktok ng malaking bundok na may taas na 20,000 metro. Anong klaseng eksena yan? Hindi kalabisan na sabihin na ito ay ganap na sisirain ang mundo. Daan-daang metro ng nyebe ang nagsimulang gumulong pababa mula sa tuktok ng bundok. Sa kahabaan ng daan, ito ay ganap na napakalaki, at anumang bagay na nasa daan ay matutamba sa isang iglap. Mga bato, mga puno. Ang lahat, na hindi makahawak ng kahit isang segundo, ay ganap na nabaon ng makapal na nyebe, at pagkatapos ay sumugod pababa ng patong-patong. Ang nyebe ay kasing bilis ng kulog, at ang buong lupa ay nanginginig mula sa itaas hanggang sa ibaba, na parabang isang magnitude 12 na lindol ang nagaganap. Nanginginig ang lupa. Umuungol ang ilog. Hindi mabilang na mga hayop ang napaungol sa takot. Subukan ang iyong makakaya upang makatakas sa malayo. Pagkatapos ng avalanche, sa wakas ay naihayag ng bundok ang tunay na anyo nito. Berde. Ang berde ay kumakatawan sa buhay. Ang buong bundok ng gemstone, simula sa tuktok ng bundok, ay naglalabas ng malambot na berdeng liwanag. Ang araw ay sumisikat dito, at ang ambon ay makapal, na ginagawa itong parang isang fairyland sa lupa. Napakalakas ng enerhiya ng buhay. Sa kanilang tatlo, si Ji Zining ang may pinakamataas na pisikal na katangian at naramdaman ng pinakamalakas, ang enerhiya ng buhay na ito ay nagpapagana pa nga sa aking mga selula. O Diyos ko! Ito kaya ang maalamat. Ang bato ng buhay. Ang bato ng buhay. Nagtataka si Hong Dali. Ang bato ng buhay, dahan-daang paliwanag ni Ji Zining, ito ay isang batong pangkalusugan na sapat ang laki upang pabutein ang mga selula ng tao, sa gayon ay epektibong nagpapahaba ng buhay ng mga nakatira malapit dito. Ayon sa mga tala, ang buong Shenlong mayroon lamang isang bato ng buhay sa Star Realm na may diameter na humigit kumulang 1,000 metro, at ito ay nasa mga kamay ng Shenlong Royal Family. Hindi ko inaasahan na ganito ang isang bato ng buhay. Napakalakas. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali at biglang tumawa, hahaha, ito ay mabuti. Sa pamamagitan nito, hindi ba mabubuhay ng mahabang buhay ang aking mga magulang? Ang lifestone ng Shenlong Royal Family ay hindi kasing laki ng sa amin. Tore ng buhay. Halos hindi ito matatawag ng maharlikang pamilya ng Shenlong na bato ng buhay, ngunit ngayon ay gumastos lamang si Hong Dali ng 20 milyon lamang upang bilhin ang unmanned star na ito, at talagang natuklasan niya ang isang tore ng buhay. Ang swerte!
Napabuntong hininga na lang ang hepe at si Ji Zining sa gilid. Kung ang swerte ng taong ito ay umabot sa isang tiyak na antas, talagang may kapangyarihan siyang sirain ang mundo. Kung wala na, ito lang magkano ang may papalit ko sa tore ng buhay. Kung bibili ako ng ilang galaxies, natatakot ako na ito ay halos pareho, tama. Siyempre, gaano man ito kahalaga, dapat mayroong isang pangunahing saligan, iyon ay, ang bagong daigdig ay hindi dapat bombarduhan ng armada ng matataas na maharlika. Pagdating ng panahon, magiging abo talaga, tapos mawawalan ng kwenta. Dali, sa tore ng buhay na ito, sa wakas ay nag-react si Ji Zining mula sa pagkagulat at nagulat na sinabi, sa bagay na ito, ang rate ng tagumpay ng pagsasanib sa pagitan ng king species at mga tao ay halos 100%, at ang bilis ng pagsasanib ay magiging mas maikli din. Ang fusion rate ay halos 100%, at ang bilis ay magiging mas mabilis. Masasabing ito ang pinakamagandang balita sa mahabang panahon. Alam mo, ang king species ay maaaring makakuha ng malalakas na kakayahan sa pamamagitan ng pagsasama sa mga tao. Ang parehong kakayahan, na ginagamit ng mga ordinaryong tao at ginagamit ng mga stellar powerhouses, ay dalawang magkaibang konsepto. Kung ito ay ginamit ng isang king species, hindi ba't ang antas ng kapangyarihan ay mas makapangyarihan? Pagdating ng panahon, ang isang king species ay walang problema sa pagharap sa ilang stellar 5th level motherships. At hindi lang iyon, isa pang bomba ang ibinaba ni Ji Zining, hindi lamang ang king species, kundi pati na rin ang kixing species na pinagsama sa mga tao, ang success rate ay 100%. Ang pinakamahalagang bagay ay na pagkatapos ng fusion, ang mga tao ay magbabago sa langit. Bago ang kabalyero, siya ay ganap na katulad ng isang normal na tao. Ngunit pagkatapos ng pagbabago, siya ay magiging mas makapangyarihan. Ang rate ng tagumpay ng kixing species ay maaaring umabot sa 100% kapag pinagsama sa mga tao, at bago ang pagbabagong anyo, sila ay kapareho ng mga normal na tao. Hindi ba ibig sabihin? Sangkatauhan. Lahat ng miyembro ay nagiging Sky Knights. Isa lamang itong malaking ebolusyon ng mga tao. Ang ganoong pagkakataon. Hindi ibig sabihin na makukuha mo ito kung gusto mo. Ito ay mabuti, haha, Hong Dali laughed. Kung ang lahat ng tao ay maaaring mag-evolve sa Sky Knights, hindi kaya ang kapangyarihang panlaban ng bagong lupa ay makakalusot sa kalangitan. Isipin mo, kapag bilyon-bilyong makalangit na kabalyero ang ipinadala, lahat ng matataas na maharlika ay magiging hamak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natawa lang si Hong Dali nang wala pang 5 segundo. Ang pinuno sa gilid ay umiling at sinabi sa malalim na boses, Dali, huwag kang masyadong magsaya. Ang bagay na ito tungkol sa National Heavenly Knights ay hindi dapat ibunyag sa ngayon. Anong sasabihin ko? Tanong ni Hong Dali. Miss Zining, tumingin ang hepe kay Ji Zining. Nagtanong si Shen Sheng, ang Heavenly Knight ba ay nag-transform ng ganito sa ilalim pa rin ng iyong kontrol? Well. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ji Zining, at sa wakas ay umiling, sa palagay ko hindi. May mga pakinabang at disadvantages, kaya lumabas ka ng ganito natatakot ako na ang Sky Knight ay ganap na malaya at hindi ko makokontrol. Iyon lang, seryosong sabi ng hepe, sa tingin mo, pagkatapos ng lahat, mahirap para sa mga ordinaryong tao na kontrolin ang kanilang mga emosyon kung sila ay magiging isang Sky Knight. Okay. Ilang ordinaryong tao ang mamamatay kapag binomba sila ng isang magic energy corrosive. I have to say, medyo reasonable ang sinabi niya. Sa orihinal na Earth, mayroon pa ring mga masasamang gangster na gumawa ng mga krimen at nasugatan ng mga tao, at ang ilan ay sumugod pa sa mga kindergarten at pumatay ng mga inosenteng bata. Sino ang makakagarantiya na makokontrol ng lahat ang kanilang mga emosyon kapag nakakuha sila ng kapangyarihan? Sa makatuwid, ang buong Heavenly Knight na binanggit ni Ji Zining ay hindi dapat gawin ito, hindi bababa sa ngayon. Ang hukbo ng matataas na ranggo na maharlika ay pumipindot sa hangganan. Paano kung magpanik at magkagulo ang mga tao? Kung gayon sino pa ang makakakontrol sa kanila? Tama, okay, nagkibit balikat si Hong Dali, hindi ka mataba sa isang kagat lang. Mukhang kailangan mong maglaan ng oras, okay. Sa anumang kaso, hindi bababa sa mayroong isang tunay na bundok ng Davao ngayon. Huwag mag-alala, pagbutihin muna natin ang hard power ng New Earth, at pagkatapos ay pag-usapan ang tungkol sa mga ordinaryong tao sa ibang pagkakataon. Sa makatuwid, kung paano ayusin ang plano ng labanan ngayon ay nagiging pangunahing prioridad. Dali, may magandang ideya ka ba? Tanong ng pinuno, ngayong mayroon na tayong tore ng buhay na ito, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Kahit papaano ang king species ay kailangang pakilusan upang sumanib sa iyong grupo ng mga talunan. Tama ba ito? Well, tama iyon. Tumango si Hong Dali, hinawakan ang kanyang baba, at pagkatapos ay nagsabi, ang unang hakbang ay ibalik ang king species, ngunit hindi natin maibabalik ang napakarami. Iminumungkahi kong ibalik natin ang 20. Hayaan ang lahat ng aking mga talunan ay magsama-sama. Kapag sila ay pinagsama, ang susunod na labanan ay magiging madali. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahirap na bahagi ay ang panahon bago ang pagsasanib. Pagkatapos ng lahat, sinabi rin ni Sister Zining, 72 oras.
Natatakot ako na hindi magiging madali ang pagdaan sa panahong ito. Bueno, sa katunayan, ang pinuno ay tumango, ang pagsasanib ng mga species ng hari sa iyong mga alipores ay ang aming trump card, at dapat namin itong itago kahit na ano paman. Upang pigilan ang kalaban sa loob ng 72 oras, ang lakas ng militar ng New Earth ay hindi kahit na kwalipikado upang maging Kanyan Kumpe, at ang tanging bagay na maaasahan namin ay ang Golden Emperor Gu. Hindi sinabi ng pinuno ang susunod na mga salita, ngunit walang sinabi si Hong Dali. Natural na maunawaan. Bueno, alam ko, ngumuso si Hong Dali, sa susunod na 72 oras, ako na ang baalang pigilan sila. Sister Zining, tumingin si Hong Dali kay Ji Zining, sa panahon ng pagsasanib, ang mundo ay magkakaroon ng problema. Ipinadala mo ang Zerg upang protektahan ka, at dapat mo silang suportahan kahit anong mangyari. Tumango si Ji Zining, huwag kang mag-alala, ang huling kinatatakutan ng mga anak ko ay ang kamatayan. After listening to her words, kahit hindi sila magkalahi. Ngunit medyo hindi pa rin komportable si Hong Dali sa pakikinig dito. Pagkatapos ng lahat, kapag ang Zerg ang kalaban, hindi mahalaga kung gaano karami ang nawasak. Ngunit ngayon sila ay mga puwersang mapagkaibigan, namamatay upang protektahan ang bagong lupa. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan, nagngangalit si Hong Dali, maghihintay tayo hanggang matapos ang digmaan. Uncle Chief, pumunta ka at patayin ang lahat ng kaibigan ko ngayon din. Dalhin silang lahat, Sister Zining, maaari mong ibalik ang 25 king species. Well, masyadong malaki ang king species, ihinto mo lang sila malapit sa bundok na ito. Ako na ang bahala sa iba, at maghihiwalay na tayo. Fair na, okay, kunin. Pataas. Maaga at humingi ng monthly pass. Hindi naman tayo malayo sa top 10. Kabanata 1012 ang katapusan ng mundo. Kabilang sa mga bituin sa universo. Ang 5th level fleet ng High Noble Star ay nasa command mothership. Silverhair, may paggalaw sa gilid ng Zerg. Si Ayer, na naging responsable sa pagsubaybay sa New Earth, ay dahan-daang nagsabi, sa kasalukuyan ay may mga 20 king species na pumapasok sa atmosfera ng New Earth. Kung ano ang kanilang gagawin, hindi pa rin malinaw. 20 king species ang pumasok sa atmosfera ng bagong lupa. Hinawakan ng pilak na buhok ang kanyang baba, pagkatapos ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, magpatuloy sa pagsubaybay, ang armada ay patuloy na sumusulong, at humihinto sa loob ng 15 milyong kilometro mula sa bagong lupa. Oo. Agad na bumaba ang tagapagbalita para ihatid ang order. Hehe, tumawa ang lalaking may pilak na buhok at hinawakan ang kanyang baba, bumubulong, kapag nakarating na tayo sa dulo ng lupain, kailangan nating magsaya. 15 milyong kilometro, sa antas ng planeta, ay isang hindi maisip na yugto ng distansya ng oras. Kinakalkala sa pinakamabilis na bilis ng liwanag sa universo, aabutin ng liwanag ng 50 segundo upang maglakbay ng 15 milyong kilometro. Ngunit kung ang distansyang ito ay ilalagay sa universo, ito ay karaniwang wala, ito ay 1/10 lamang ng distansya mula sa lupa hanggang sa araw, o 1/4 ng distansya mula sa lupa hanggang sa Venus. Kaya sa madaling salita, kapag ang Stellar Fifth Order Mothership Fleet ng matataas na maharlika ay pumasok sa New Earth Starfield na 15 milyong kilometro ang layo, ang buong New Earth ay katumbas ng higit sa 300 maliliit na satellite. Ang pagkakaiba lang ay ang higit sa 300 maliliit na satellite na ito ay medyo mas maliit at hindi nakikita ng malinaw. Nang huminto ang fleet ng matataas na ranggo sa universo at sumabay sa bilis ng revolusyon ng bagong daigdig, ang lahat ng tao sa bagong lupa ay nabaliw. Ang dahilan ng bagay ay tiyak dahil sa pilak na buhok. Sa sandaling huminto sila sa universo. Walang pagmamadali upang direktang magsimula ng digmaan, ngunit isang magiliw na pagbisita sa bagong daigdig sa medyo mapayapang paraan. Tiyak. Yan lang ang sinasabi nila. Dahil sa pananaw ng mga tao sa bagong daigdig, ang pagbisitang ito ay medyo hindi pala kaibigan. Zing. Si Xiaokai ay isang ordinaryong manggagawang pampanitikan lamang sa bagong lupa. 56 na taong gulang siya ngayong taon. Siya ay orihinal na namuhay ng isang mapayapang buhay. Ilang buwan lang ang nakalipas, sinalakay ng mga kosmikong nilalang ang lupa, kaya sa labanang iyon, sinundan din niya ang malaking hukbo at lumipat sa mas maganda at magandang planetang ito. Napaka-presko ng hangin dito. Napakadalisay ng tubig, asul ang langit, at kaaya-aya ang temperatura. Maliban sa kakulangan ng bakal at konkreto sa lupa, napakaganda ng lahat dito. Originally, pagkatapos lumipat dito mula sa mataong at maingay na malaking lungsod. Ang lahat ay kailangang muling i-develop at itayo, ngunit dahil sa mahiwagang young master na si Hong Dali, ang bagong lupa ay magkakaroon ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Mga kasangkapan, makinarya, at teknolohiya, sa loob lamang ng ilang buwan, bumuti ang pagtatayo ng bagong lupa sa bawat araw na lumilipas. Ang bilis ng urban construction ay milagroso, na may hindi mabilang na matataas na gusali na tumataas araw-araw. Sa loob ng mga gusaling ito, lahat ay naglalaman ng pinaka-advanced na teknolohiya at kaganhawahan mula sa universo. Napakasimple nito na kahit na ang isang 56 na taong gulang na lalaki ay mabilis na makabisado kung paano gamitin ito.
Napakaganda ng lahat, ngunit ngayon, isang malaking bagay ang nangyari. Tingnan mo, ano yun? Ang isang kasamahan na nag-aayos ng mga libro sa opisina ay naginat at napabuntong hininga nang bigla niyang idilat ang kanyang mga mata, itinuro ang bintana, at sumigaw ng malakas, "Langit, mayroong isang misteryosong imahe sa kalangitan. Nasaan na? Nasaan na?" Lahat ng tao sa opisina ay nagtipon sa paligid ng bintana, at hindi nagtagal ay nakita nila ang imahe na nakabitin sa kalangitan. Iyon ay ang imahe na iluminado ng holographic projection teknolohiya, o projection ay mas naaangkop. Kasabay nito, may sumigaw sa opisina, "Ako, bakit pinapalitan ng bago kong projection computer ang imahe?" Ilang sandali, lahat ay tumingin sa kanilang mga computer sa opisina at mabilis na natigilan. Nakuha ko. Sa buong opisina, lahat ng mga computer at mga projected na imahe ay pareho ang hitsura. Minamahal na mga tao sa lupa, kumusta? Hindi nagtagal, lumitaw ang mga mukhang pilak na buhok sa mga projected na larawang iyon. Una sa lahat, kailangan kong ipakilala ang aking sarili. Komodo ang pangalan ko. Siyempre, maaaring pamilyar sa lahat ang pangalang ito. Kakaiba, ngunit hindi iyon mahalaga, dahil kailangan lang matindaan ng lahat ang aking pagkatao. Silver-haired Komodo, sa ilalim ng utos ng matataas na ranggo ng Deimos Star Territory, isa sa nangungunang 13 kadra. Well, obviously. Sa antas ng iyong sibilisasyon, maaaring wala kang akses sa ganoong mataas na impormasyon. Kaya hayaan mo akong linawin ang iyong planeta ay kabilang sa Milky Way, na kung saan ay ang Milky Way Human Alliance, at mayroong higit sa 2,000 kalawakan tulad ng Milky Way. Nabuo ang ating makapangyarihang DM Star Territory, at ako ay isa sa mga taong may pinakamalaking kapangyarihan sa DM Star Territory. Kailan? Sabi ng kulay pilak na Komodo, lahat ng tao sa opisina. Natigilan silang lahat. Ang Milky Way, ang Galactic Alliance, alam nilang lahat ang tungkol dito sa panahong ito. Pagkatapos ng lahat, ang tirahan ay pinabalik mula sa Galaxy Alliance, iyon ay, ng Young Master na si Hong Dali. Ngunit ang batang maputi ang buhok sa kanyang harapan ay talagang isang mas mataas na antas na opisyal kaysa sa Galaxy Alliance at ang pinakamataas na opisyal sa ilalim ng matataas na ranggo ng mga maharlika ng Deimos Star Territory. Mataas na maharlika. Sa paghusga sa pangalang ito, maaaring mas malakas siya kaysa sa mga maharlikang galactic. Obvious, ngumiti ang kulay pilak na Komodo at sinabi, "Halos imposible para sa aming mga matataas na maharlika na makarating sa ganoong lugar sa kanayunan. Napakababa ng antas ng iyong sibilisasyon na maaari pa naming pigilan ka. Sapagkat kami ay abala at walang oras upang alalahanin kayong mga ordinaryong tao ng mas mababang sibilisasyon. Kung gusto ka naming alisin sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kailangan lang naming magsabi ng isang salita para hayaan ang mga maharlikang galactic na magpadala ng isang fleet para sirain ka. Pero obviously, this time we came in person, it can only mean one thing. Sa pagkakataong ito, galit na galit kami kaya kailangan naming magpadala ng mga tropa ng personal. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa iyo ay mapawi namin ang puot sa aming mga puso." Nagkatinginan si Jing Xiaokai at ang kanyang mga kasamahan. Parang this time, seryoso na talaga. Ang matataas na ranggo ng mga maharlika na ito na mas mataas kaysa sa mga maharlikang galactic ay talagang pumunta rito ng personal. So, anong ginagawa nila? Sa katunayan, sinabi na ni Komodo na ang New Earth ay tila nagdudulot ng maraming kaguluhan sa pagkakataong ito, at nagpadala sila ng mga tropa na personal na dumating. Malinaw na ito ang kanilang plano na sirain ang New Earth. Ayon sa kanyang ibig sabihin, ang bagong daigdig ay tiyak na mapapahamak, kaya ang mga tao ay dapat na nagsimulang magpanik sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit sa oras na ito, ang lahat ay hindi pa nakakabawi mula sa pagkabigla, kaya lahat ng naruroon naghihintay silang lahat sa susunod na mga salita ni Komodo. "Siguro nagtataka ka kung bakit kami pumunta sa iyo." Ngumisi si Komodo, at pagkatapos ay mabilis na isiniwalat ang sagot, "Napakasimple ng dahilan. Sa inyo, mayroong isang binata na nagngangalang Hong Dali. Pinatay niya ang isa sa atin. Siya ay isang napakaranggal na may mataas na ranggo. Hindi lamang iyon, pinatay pa niya ang 3 nangungunang kadra. Ang ganoong bagay ay nakaalarma sa ating mataas na ranggo na marangal na punong tanggapan. Ang mga tagubili na ibinigay ng punong tanggapan tungkol sa bagay na ito ay napakasimple, hulihin ng buhay si Hong Dali, kung hindi, lahat ng tao sa kalawakan ay ililibing kasama niya. Kunin ng buhay si Hong Dali, kung hindi, lahat ng tao sa kalawakan ay ililibing kasama niya." Nang marinig ng lahat ang pangungusap na ito, lubos silang nabigla. Ang Young Master na si Hong Dali ay talagang nagdulot ng napakalaking problema. Pumatay ng matataas na maharlika. Nakapatay din ng 3 nangungunang kadra. Malinaw, ang mga tao ay madalas na hindi madaling maniwala kapag nahaharap sa mga salita ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, kahit na ginawang posible ng kabilang partido na makita siya ng lahat ng tao sa mundo, ang kanyang malaking usapan tungkol sa pagsira sa buong kalawakan ay natural na hindi nakakumbinsi. Sa kabilang partido naman, mukhang naisip na niya ito kaya nagpatuloy siya. "Siyempre, alam ko na hindi ka masyadong naniniwala sa mga salita ko, at alam ko rin na walang kredibilidad ang mga walang laman na usapan, kaya hayaan ang lahat, una sa lahat, maranasan natin ito.
Pagkatapos sabihin ito, huminto ang kulay pilak na Komodo at saka ngumiti, hayaan ang lahat na tingnan ang aming makapangyarihang armada. Pagkasabi niya nito, biglang nagbago ang holographic projection screen. Ito ay isang madilim at malawak na mabituing kalangitan, na eksaktong sistema ng bituin kung saan matatagpuan ang bagong lupa. Ang bagong lupa ay nagpapalabas ng magandang asul na kulay sa madilim na universo. Malabo mong makikita ang maraming star carrier na nakapark sa mga satellite orbit ng bagong lugar. Sa malayo ay ang planeta level na mga mothership na ipinadala ni Hong Dali. At higit pa sa labas, sa cosmic space, may mga tuldok ng maliliit na ilaw. Iyan ang mga Zerg na gumagala sa bagong lupa upang protektahan ang bagong lupa. Ang gayong larawan ay nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Si Zheng Xiaokai, na tumitingin sa holographic projection, ay sumimangot ng malalim at sinabi sa malalim na boses, ito nga ang hitsura ng ating bagong lupa. Tila ang taong ito ay tinatawag na pinakamataas na kadra. Malamang na totoo ang sinabi ng tao. Napabuntong hininga ang mga kasamahan sa paligid niya nang marinig ito. Dahil totoo ang sinabi ni Zheng Xiaokai, dapat totoo ito. Pagkatapos ng lahat, sumulat si Zheng Xiaokai ng isang aklat na tinatawag na, Our New Home, pagdating niya rito dahil sa trabaho. Upang may sulat ang aklat na ito, humingi nga siya ng ilang larawan ng paglitaw ng bagong Earth at ang sistema ng bituin kung saan ito matatagpuan. So, kung sinabi niyang totoo, ibig sabihin, totoo talaga. Di nagtagal, sa holographic projection na ito, daan-daang napakalaking interstellar carrier ang nakapark sa orbit ng bagong lupa sa di kalayuan. Ang laki ng mothership ay napakalaki na halos kasing laki ng mga satellite ng New Earth. Mayroong daan-daang mga mothership na nakapark doon, na umiikot sa araw sa parehong bilis ng bagong lupa. Ang buong larawan ay mukhang labis na nakakagulat, ngunit puno rin ng walang katapusang takot. O Diyos ko, napakalaking mothership. Nang makakita ng ganoong eksena, napasigaw si Zheng Xiaokai at ang kanyang mga kasamahan sa unit. Sa impresyon ng mga ordinaryong tao, ang kapangyarihan ng isang mothership ay ganap na proporsyonal sa laki nito. Kung mas malaki ang mothership, mas malakas ang pangunahing baril nito. Ang kapangyarihan ng daan-daang barkong ito na napakalaki na lampas sa imahinasyon ng tao at kahit na kasing laki ng mga satellite ng New Earth. Darating na ba ang katapusan ng mundo? Huminga ng malalim si Zheng Xiaokai. Kabanata 1013 talunin si Hong Dali. Ang mga tao sa lupa ay nakatakas mula sa mga kuko ng Zerg dati. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang Zerg ay masasabing naging mabuting kaibigan ng mga tao sa Earth. Mayroong kahit maraming mga bata na lalo na gustong umupo sa likod ng ordinaryong Zerg na lumapag sa lupa. Maglaro sa iyong likod. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkatapos ng maikling panahon ng kaginhawahan, bago pa man may tayo ang mga lungsod ng bagong daigdig, ang ikalawang pahayag ay darating muli. Malinaw, ang layunin ng buhok na pilak na Komodo na direktang makipag-ugnayan sa mga tao sa bagong lupa sa pagkakataong ito ay upang sila ay mataranta, kaya ang susunod niyang gagawin ay kumpirmahin sa mga tao na tama ang kanyang sinabi, 5 oras mamaya, ang aming fleet ay magpapaputok ng isang maliit na kanyan sa gilid ng iyong planeta na nakaharap sa malayo sa araw. Well, sa palagay ko, sa kapangyarihan ng ating fleet, dapat nating gawin ang pinakamaliwanag na baril natin. Parang araw. Siyempre, para mapatunayan ang aming sinseridad, leave ang lahat ng ito. I think that by then, everyone can be able to believe my words, hahaha. Ang holographic na imahe ay live na broadcast dito. Natahimik ang lahat ng tao sa mundo. Sa pagkakataong ito ang kalaban ay walang katulad na makapangyarihan, at halatang iba ito sa nakaraang Zerg. Hindi mahalaga kung paano mo ito sabihin, ang Zerg ay hindi bababa sa medyo marupok. Napakalaki din ng mothership na ipinadala ng mga tao sa labanang iyon, ngunit tiyak na hindi ito kasing takot gaya ng mothership sa pagkakataong ito. Ngunit ang isang mothership na tulad nito ay maaaring pumatay ng daan-daang milyong Zerg sa ilang mga putok lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kabuuang lakas ng militar ng kalaban ay masasabing ganap na supilan ang lahat ng puwersa sa bagong lupa. Paano lalabanan ang gayong labanan? Anyway, sabi ni Zheng Xiaokai sa malalim na boses, lahat, maghintay muna tayo ngayon. Sa 5 oras, ang oras na iyon ay dapat pagpasok na natin ng gabi. Totoo ba o mali ang sinabi niya at ang mga imaheng ginampanan niya? Malalaman natin pagdating ng panahon. Oo, sabi ng lahat ng kasamahan. Pagkatapos ay kinuha nilang lahat ang mga bagong tagapagbalita na ipinadala ng Galaxy Alliance. Sa ganitong sitwasyon, natural na makipag-ugnayan sa mga kamag-anak at kaibigan sa lalong madaling panahon. Ah, Nay, nakita mo rin ba ang larawang iyon? Aba, oo, parang totoo na sa pagkakataong ito. Huwag kang umiyak, huwag kang mabalisa, maghintay ng ilang oras at tingnan mo. Aba, sige, uuwi na lang ako. Hoy, asawa, alam ko, huwag kang mag-alala. Babalik ako kaagad. Hintayin mo ako. Anak, nasa school ka ba? Umuwi ka kaagad. Mag-ingat ka sa daan. Kalimutan mo na yan, susunduan kita, hintayin mo ako, okay? Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Susunduan kita ngayon din. Ang ganitong komunikasyon ay narinig sa buong mundo. Hindi mabilang na mga tao ang lumabas sa kani-kanilang kumpanya at trabaho at dumiretso sa kanilang mga tahanan.
Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring lugar na lilipatan sa huling pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, natatakot ako. Hindi ako makakatakas. Mabagal ang daloy ng oras at patuloy na naglalaro ang holographic projection na imahe. Sa oras na ito, ang daan-daang higanteng mothership sa screen ay nagsimulang gumalaw ng mabagal. Mabilis silang gumagalaw patungo sa kosmikong espasyo sa likod ng bagong lupa. Ang araw ay unti-unting pumupunta sa kanluran at unti-unting lumulubog. Sa langit, may pulang ulap. Matindi at kaakit-akit. Ngunit ang parehong ideya ay lumalabas sa isipan ng maraming tao. Makakakita pa ba tayo ng ganito kagandang araw bukas? Sa madaling salita, ilang beses pa ba natin ito makikita? Walang nakakaalam. Alam lang ng mga tao na kapag lumubog na ang araw, malalaman nila kung totoo o mali ang sinasabi sa larawan. Kung totoo ang lahat, ang tanging bagay na natitira ay ang ayusin ng mga kaayusan sa libing. Marahil, hindi na kailangang ayusin pa ang mga kaayusan sa libing, wala na ang bagong daigdig, kaya bakit pa mag-abala sa pag-aayos ng mga kaayusan sa libing? Sa ganitong paraan, lumipas ang 5 oras sa depressed mood ng lahat. Kasabay nito, ang nakakatakot na interstellar fleet ay kara-rating lamang sa likuran ng bagong lupa. Sa paghusga mula sa larawan sa holographic projection, ang mothership group na binubuo ng daan-daang nakakatakot na mothership ay mukhang isang bagong miyembro ng galaxy kung saan matatagpuan ang bagong lupa. Lahat ng tao sa buong bagong lupa ay nanunood ng larawan sa holographic projection. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Hawak ng mga magulang ang mga kamay ng kanilang mga anak, hawak ng mga asawang lalaki ang mga kamay ng kanilang mga asawa, hawak ng mga anak na lalaki at babae ang mga kamay ng kanilang mga ina. Nanginginig ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga katawan ay patong-patong na pawis. Ang ganitong uri ng paghihintay ay napakahirap na ang maraming mga tao na may mahinang psikolohikal na kalidad ay nahihilo pa nga. Hindi nagtagal, lumitaw muli sa imahe ang kulay pilak na buhok na Komodo. Mahal na mga tao sa bagong lupa, dahil oras na para magtanghal, ngayon, mangyaring tangkilikin ang napakagandang pagtatanghal na ito. Magkaroon tayo ng piging sa paputok. Matapos sabihin ito, bahagyang ngumiti si Komodo, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, ngayon, magsisimula na ang ating unang pag-ikot ng pangunahing Gonsalvo. Tulad ng lahat ng tao sa mundo. Ito ang simula ng eksperimento para sa isang tao na patunayan kung ang kanyang mga salita ay totoo o mali. Di nagtagal, sa holographic projection, ang mga pangunahing baril ng daan-daang stellar 5th level na mga mothership ay inayos lahat ang kanilang mga anggulo, at pagkatapos silang lahat ay lumiwanag. Iyon ang pangunahing baril ng stellar tier 5 mothership, na nagpapabagal sa impormasyon ng enerhiya. Sa oras na ito, itinuro ng isang bata ang bintana, nanay, tingnan mo, napakaraming araw sa langit sa labas. Ang mga salitang iyon ay umalangaw-ngaw sa likod ng lupa, sa lugar kung saan madilim ang oras, at hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa bintana. Tingnan mo. Sa oras na ito, ang pangunahing baril ng mothership sa holographic projection ay condensing energy. Halik, halik, halik. Sa eksaktong parehong oras, 300 stellar tier 5 na mga mothership ang sabay-sabay na nagpaputok ng kanilang mga pangunahing baril, at ang malaking dilaw na sinag ng enerhiya ay bumaril ng diretsyo patungo sa bagong lupa. Ang kanilang salvo sa pagkakataong ito, ang anggulo ang kontrol ay napaka-perpekto, 10,000 kilometro lamang ang layo mula sa ruta ng pag-ikot ng bagong lupa. 300 malalaking energy beam ang masasabing dumaan sa lupa. Ang buong likod ng bagong Earth ay kasing liwanag ng araw. Ang mga mothership na nakapark sa kalawakan ng bagong lupa, pati na rin ang interstellar Zerg na gumagala sa espasyong ito, ay sumangga sa isang iglap sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng enerhiya na ito, at pagkatapos ay ganap na naging alikabok, na wala sa malawak na universo. Gitna. Isang suntok, isang pangunahing baril, halos mapuksa ang lahat ng mga armada ng mothership sa lupa. At nasaksihan ng lahat ng tao sa planeta ang pag-ataking ito. Hindi nagtagal, bago nagising ang mga tao mula sa pagkagulat, lumitaw muli ang ulo ni Komodo. Bahagya siyang ngumiti, na para bang may sinasabi siyang walang kinalaman sa nangyari kanina, sorry talaga, this time. Para makamit ang pinakamagandang epekto, hindi ko nalampasan ang Starfleet mo, kaya sayang patay na silang lahat, pero hindi mo kailangang mag-alala, mabilis silang namatay, sa isang kisap mata. Ito ay tuluyang mawawala at wala kang mararamdamang sakit. Siyempre, this time is just a small performance for US. I am very trustworthy. A performance is a performance and it will never hurt anyone on the new Earth. Kahit sinong tao sa mundo. Pero, I'm afraid I will not be so lucky next time. Ngayong napatunayan na niya ang kanyang lakas at napatunayan sa lahat ang katotohanan ng bagay, natural na ang susunod na hakbang ay kung ano talaga ang kailangan niyang gawin. Ngayong naunawaan na ng lahat ang pagiging totoo ng sinabi ko, oras na para sabihin ko ang mga kondisyon. Ibigay mo si Hong Dali, bibigyan kita ng 48 oras. Pagkatapos ng 48 oras, kung hindi ko pa nakita ang anino ni Hong Dali, paumanhin na lang. Sa oras na iyon, ang pangunahing baril ng ating armada ay tatutok sa planetang tinitirhan mo. Okay, nasabi ko na. Iyon lang, kung gayon, nandito ako, naghihintay sa mabuting balita ng lahat.
Column, mahal na Earthlings. Bang, isinara ang holographic projection na imahe. At 30 segundo lamang pagkatapos ng pagsara ng imahe, lahat ng tao sa bagong lupa ay nabaliw. Ang katapusan ng mundo, sa pagkakataong ito ay ang tunay na katapusan ng mundo. Maaaring sirain ng makapangyarihang Starfleet ang halos lahat ng Starfleet sa bagong lupa, kabilang ang Zerg, sa isang suntok. Ang gayong kalaban ay sadyang walang talo. Ang lahat ng mga tao ay sumugod sa mga lansangan, may hawak na mga bandila at sumisigaw ng mga slogan, at ang layunin ng lahat ay nakatuon sa isang pangalan, Hong Dali. Hong Dali, umalis ka rito. Mabilis na sumuko, kung hindi, lahat ng sangkatauhan ay ililibing kasama mo. Bumaba kay Hong Dali, hahayaan nating mapunta sa impyerno ang alibughang anak na ito na nanakit sa buong sangkatauhan. Hong Dali. Dali, pinatay mo kaming lahat, gusto mo bang kasama mo ang lahat ng sangkatauhan? Lumabas ka at sumuko, gusto naming mabuhay. Dapat ibigay natin si Hong Dali, hindi dahil sa kanya. Patayin lahat. Hindi mabilang na mga lungsod, hindi mabilang na mga kalye, hindi mabilang na mga tao. Lahat ay nagmamarcha at nagpapakita, at ang mga slogan na kanilang isinigaw ay walang katulad na pare-pareho. Sa sandaling ito, isa lang ang kahilingan ng mga tao, ibigay si Hong Dali at sumuko. Hanggat naipasa si Hong Dali, baka maalis ang galit ng kabilang partido at mailigtas ang buhay ng lahat. Kung hindi, lahat ng tao sa mundo ay ililibing kasama si Hong Dali. Bagong lupa, bagong Tianjin City. Mr. Hong, may nangyaring masama. Ang aming gusali ay napaliligiran ng mga galit na tao. Ang ginagawang Change Building ay napapaligiran ng mga galit na tao. Pinagmasdan ni Secretary Xiao Liu ang eksena sa ibaba, pawis na pawis. Sobrang nakakatakot, nakakatakot. Daan-daang libong tao ang nagtipon sa ilalim ng buong gusali ng Change. Hawak ng mga tao ang mga bandila sa kanilang mga kamay at sumisigaw ng mga slogan. Maraming malalakas na tao ang nagdala pa ng iba't ibang kagamitan at sinimulang basagin ang pader ng Change Building. Ang kamatayan, ang bagay na pinakakinatatakutan ng mga tao, ay nagpabaliw sa lahat ng tao sa mundo. Kabanata 1014 na isang maladyos na diskarte. Alam ko. Tumayo si Hong. Kabanata 1014 na isang maladyos na diskarte. Alam ko. Tumayo si Hong Wigyo sa harap ng bintana at tumingin sa mga tao sa ibaba. Hindi siya nagsalita, ngunit mahinang nagtanong, Xiao Liu, sa pagkakataong ito, malamang na tayo ay nasa malaking problema, at maaari pa tayong mamatay. Natatakot ka ba? Natatakot, bakit hindi ka natatakot? Hindi ito itinago ni Xiao Liu at diretsyong tumango, it won't be so easy this time. Malaki ang posibilidad na masira ang ating lupa. Pero walang kwenta ang matakot, talaga. Gaya nga ng sinabi ni Komodo, ibigay mo si Master Dali, baka mas mabilis na masira ang ating bagong lupa. Kung gusto talaga nila tayong patayin, matagal na nila itong ginawa, so bakit nila niloloko ito ni Master hanggang ngayon? Sa amin. Hahaha. Matapos marinig ang sinabi ni Xiao Liu, tumawa si Hong Wigyo. Tinapik niya ang balikat ni Xiao Liu nang may kasiyahan at sinabing, Xiao Liu, totoo na sobrang pinahahalagahan kita. Talagang hindi mo ako binaygo. Tama si Xiao Liu. Ang mga salita ni Komodo ay nakakatakot lamang sa mga ordinaryong tao. Kahit sinong may kaunting sabi ay makakaalam na kung ang kabilang partido ay nagpadala ng ganoong kalaking fleet dito, maaari bang hulihin ang isang tao? Iyon ay ganap na imposible. Sa makatuwid, ang pinakamalamang na senaryo ay kapag naibigay na ang Earth kay Hong Dali, ang mga nangungunang cadre na ito ay tiyak na direktang mag-uuto sa fleet na magpaputok ng walang pag-aalinlangan. Kung ganoon, ang Earth ay tunay na mapapahamak. Kumalma ka. Sa pagtingin sa matinding emosyon ng mga ordinaryong tao sa ibaba, sinabi ni Hong Wigyo sa malalim na boses, ang mga ordinaryong tao ay madaling mahulog sa hangin, at anuman ang ibig sabihin ng hangin ay ulan. Hindi nila masyadong iniisip ang mga bagay-bagay. Ang tanging kailangan nila ay mabuhay lang sila. Kaya, ang aking pamilya ay gumawa ng napakaraming kontribusyon sa lupa. Ngayon ay hinihiling nila sa amin na ibigay ang aming mga pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, lahat ay natatakot sa kamatayan. Ngunit ang paghihintay lamang dito ay hindi isang magandang ideya. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang baba, nag-isip ng mabuti, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, Xiao Liu, mangyaring tawagan ang lahat ng tao sa aming kumpanya ngayon. Mga tao, tipunin silang lahat. Kung gusto mong pumunta sa parada, huwag mong pigilan. Kung gusto mong manatili, ay pangako mo lang sa kanila ang mas mabuting pakikitungo at umalis ka. Okay. Bumaba si Xiao Liu nang hindi nagtatanong kung bakit. Ipaalam sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Ang Change Company ngayon ay may 10,000 empleyado sa hindi pa natapos na gusali ng punong tanggapan. Bagamat maraming tao ang nakauwi dahil sa insidente sa Komodo, sa pagkakataong ito ay nagtipon sila ng mga tauhan. Karamihan sa mga tao ay pinili pa ring magmadaling bumalik at agad na napuno ang likod bahay ng Change Building. Sinabi ni Xiao Liu ang direktang sinabi ni Hong Wigyo. Mga empleyado, tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo. Ang ilan ay hindi masyadong determinado at pinipiling umuwi para makasama ang kanilang mga pamilya.
Ilang empleyado na halos sumamba kina Hong Wigyu at Hong Dali ay piniling manatili. Matapos walang umalis, nagpakita si Hong Wigyu sa harap ng lahat. Tinatawagan ang lahat dito sa oras na ito. Tumingin si Hong Wigyu sa mga tao sa ibaba. Sinabi niya sa isang malalim na boses, sa palagay ko ay dapat malaman ng lahat kung ano ang nangyari, kaya pananatilihin ko itong maikli. Ako, Hong Wigyu, ang ama ni Hong Dali. Bagamat napakalaking pagkakamali ng anak ko sa pagkakataong ito, naniniwala ako na dahil nananatili ang lahat, siguradong handa silang makinig sa aking tapat na mga salita. Tumango ang lahat ng empleyado sa ibaba. Halos lahat ay pamilyar sa kwento ni Hong Dali. Siya ay isang napakahimala na tao, walang puso, napakabait, at higit sa lahat, ang kanyang kapalaran ay hindi kapanipaniwala. Sa halip na ibigay siya kapalit ng posibleng pabor ng kabilang partido, mas mabuting paniwalaan na kaya pa rin ni Hong Dali ang krisis sa pagkakataong ito. Ang aking pamilya ay si Dali, mabait at masaya. Wala siyang pakialam sa anumang bagay, puno ng walang katapusang pagmamataas ang mukha ni Hong Wigyu nang banggitin niya si Hong Dali. Marahil siya ay may mga pagkukulang na tulad nito, ngunit sa palagay ko lahat ay sasang-ayon sa isang bagay. Iyon ay, ang aking pamilya, si Dali, ay hindi kailanman naging isang inisyatiba upang magdulot ng gulo. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Wigyu, lahat ng empleyado sa ibaba ay biglang nagising. Oo, kahit na si Hong Dali ay may hindi mabilang na mga pagkukulang, isang bagay ang hindi magbabago, iyon ay, hindi siya kailanman magkukusa upang magdulot ng gulo. Sa lumang lupa man o sa bagong lupa, hindi kailanman magdudulot ng gulo si Hong Dali. Isa siyang optimistic at masayahing tao, kahit na hindi mo siya itulak sa isang tiyak na antas, hindi siya mahuhulog. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat, alam kong sumasang-ayon pa rin ang lahat sa sinabi ko. Huminto si Hong Wigyu, pagkatapos ay ngumiti at nagsabi, kung gayon, bakit may napakalaking gulo sa pagkakataong ito? Sa katunayan, ang dahilan ay napakasimple itong mga matataas na maharlika, nagustuhan nila ang isang bagay mula sa aking pamilya at hindi nila ito nakuha, kaya't nagplano silang gumamit ng dahas para pilitin tayong yumuko. Anong klaseng pag-uugali ito? Biglang natuwa ang mga empleyado sa ibaba, oo, bandi try ito. Ugali. Hindi natin ito matitiis. Hindi, ilang bagay ang nagawa ng Young Master para sa ating mga tao sa lupa. Ibigay mo, at pakakawalan tayo ng mga maput na lalaki na iyon. Sa tingin ko ay hindi. Hindi tayo dapat magpalinlang sa kanila. Talagang napakakapanipaniwala ang sinabi ni Hong Wigyu. Bakit pinatay ni Hong Dali ang mga tao? Dapat mong malaman na hindi siya isang taong madaling magalit, lalo pa ang direktang pumatay ng tao. Pero sa pagkakataong ito, siya na talaga ang pumatay. Kaya, bakit siya pumatay ng mga tao? Tamang-tama ang mga salita ni Hong Wigyu dito, may gustong kunin ang kabilang partido kay Hong Dali, ngunit hindi ito ibinigay sa kanya ni Hong Dali, kaya nakipaghiwalay ang kabilang partido sa kanya at pinatay siya ni Hong Dali. Kapag iniisip mo ito sa ganitong paraan, ito ay may perpektong kahulugan. Sa harap ng mga magnanakaw, lahat kayang sumuko. At ang pinakamahalagang bagay ay maaaring bumaliktad ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mahika ng Hong Dali ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Bago ito, ang mga tao sa mundo ay sumasamba kay Hong Dali na parang Diyos. Sa pagsasalita tungkol dito, dapat naiintindihan ng lahat. Sinulyapan ni Hong Wigyu ang buong audience at sinabi sa malalim na boses, kung gayon, ang susunod na kailangan nating harapin ay dalawang pagpipilian. Una, piliin na sumuko at magmakaawa na parang aso. Ang kabilang partido ay bukas palad na binitawan tayo. Pangalawa, lalaban tayo ng husto upang mabuhay. Hanggat hindi lumabas ang mga resulta, sama-sama akong lalaban para sa kaligtasan. Dapat nating piliin ang pangalawang pagpipilian. Halos lahat ng empleyado ay pinili ang pangalawang opsyon. Kung tutuusin, pabayaan man ng kalaban ang mga tao sa mundo pagkatapos sumuko, sa pagtingin pa lang sa poster nila, halatang si Hong Dali lang ang target ng kalaban. Kapag nahuli na si Hong Dali, malamang nawala na ang lupa. Kaya, ito ay isang bagay na hindi mo na kailangang isipin. Pilit na nagpupumiglas, may kislap pa rin ng pag-asa. Sumuko ka at mamamatay ka. Okay. Dahil lahat ng tao ay handang sumama sa akin, diretso kong sisimulan ang pag-aayos ng mga susunod na bagay. Tumango si Hong Wigyu na may kasiyahan, at pagkatapos ay nagsimulang ayusin kung ano ang kailangang gawin ng lahat. At nang makinig ang lahat sa mga salita ni Hong Wigyu, lahat ay natigilan. Ang talagang gusto ng mga tao ay kung paano tulungan si Hong Dali at tulungan ang kanilang sarili na malutas ang krisis sa genocide na ito. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring mag-isip na ang plano ni Hong Wigyu ay magiging hindi inaasahan. Ito ay simpleng, isang maladyos na diskarte. Kung ipapatupad ang naturang diskarte, ang mga kahihinatnan. Hindi nagtagal, ang lahat ay nag-react sa gulat, at lahat ay nagmadaling pumunta sa opisina. Ang Earth Federation, ang pinakamataas na command center, ay kung saan kasalukuyang nagtatrabaho ang misteryosong lalaki. Sa oras na ito, ang mga nangungunang pinuno ng lahat ng mga pangunahing dibisyon sa planeta ay nagtipon dito, naghihintay para sa misteryosong tao na siyang chairman ng Federation na magpaliwanag sa lahat.
Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, ang mga bagay ay talagang napakalaki. Dahil narinig na ng lahat ang tungkol sa matataas na ranggo, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Ang misteryosong lalaki ay tumingin sa lahat ng naroroon, ang kanyang boses ay mahina, na may hindi maipaliwanag na kamahalan. Sa pagkakataong ito, ang bagay ay talagang napakaseryoso, at sa tingin ko ay dapat na malaman ito ng lahat. Hindi ako mangungulit. Lahat tayo ay nasa iisang bangka ngayon. Dapat tayong mabuhay ng magkasama at mamatay ng magkasama. Huwag makipagsapalaran. Hindi maaaring makipagsapalaran ang matataas na maharlika. Kung sa tingin ng lahat ay ligtas na siyang ibigay ni Hong. Sa puntong ito, sino ang nang-ahas na umalis ng mag-isa? Tinatayang sa sandaling mawala ang mga paa sa harap, ang mga paa sa likod ay kailangang patayin. Sa kabilang banda, kahit na hindi alam ng iba ang tungkol sa matataas na ranggo ng mga maharlika, maaari nilang hulaan na ang interstellar fleet ng mga taong ito ay napakalakas na ang pagsira sa isang planeta ay parang paglalaro. Pagdating ng panahon, ibibigay at pupuksain si Hong Dali sa isang putok. Ito ay walang problema sa lahat upang iligtas ang lupa. At kung pipiliin mong suportahan ang Hong Dali, maaari kang magkaroon ng kislap ng pag-asa. Sir, pakisabi na lang sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Si Mr. McGlynn, ang American congressman, ay matatag na tumayo sa gilid ng misteryosong lalaki. Kung tutusin, napakarami na niyang nakitang mahiwagang kaganapan na kinasasangkutan ni Hong Dali. Ang tanging pagkakataon na mabuhay sa pagkakataong ito ay para sa kanya. Tumanggaw naman ang iba. Pagkatapos ng lahat ay bumalik, siguraduhin hindi patahimikin ang mga tao ng iyong sariling bansa. Ang misteryosong lalaki ay nag-cruise ang kanyang mga daliri at inilagay ang mga ito sa ilalim ng kanyang baba, na may napakasamang ngiti sa kanyang mukha. Hindi lamang sila hindi magpapatahimik sa mga tao, ngunit sila rin ay mag-uudyok sa galit ng mga tao. Ano ang handa nilang gawin? Basagin ito, pag nakawan ito, magalit, ang lahat ay nasa kanila, hanggat hindi nila pinapatay ang mga tao sa malawakang sukat. Ano? Imbes na aliwin, imbes na magalit. Anong nangyayari dito? Matapos marinig ang sinabi ng misteryosong lalaki, nagkatinginan ang lahat sa gulat. Ito, ang paraan ng paghawak na ito ay hindi makatwiran. Ayos ba talaga ito? Kabanata 1015 Bad Flow Oil. Okay. Bagamat hindi maintindihan ni McGlynn, alam din niya na ang misteryosong lalaki ay isang matibay na power party, at dapat may dahilan siya para sabihin ito. May kasabihan na maganda, madaling magdagdag ng icing sa cake, ngunit mahirap magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Sa pagkakataong ito, suportado ko siya ng walang pasubali. Kapag natapos na ang krisis na ito, magiging malaki ang mga benepisyong makukuha ko. At kung hindi ka mabubuhay sa oras na ito, kung mamamatay ka, lahat ay mamamatay ng magkasama, kaya hindi ito malaking bagay. Nanguna si McGlynn sa pagsang-ayon, at natural na hindi makatiis ang iba, at sabay na tumanggo, okay. Walang problema. Kaya ang pagpupulong na ito ay nagsimula ng mabilis at natapos ng mas mabilis. Ilang minuto lang, lahat tapos, umalis na silang lahat. Matapos lumabas ang lahat, pumasok si Hong Dali at ang pinuno. Nakangiting umupo si Hong Dali. Sa mga oras na ito, puno ng relaxation ang mukha niya, paano siya mukhang kinakabahan. Haha, ikaw bastard, speaking of which, ang swerte mo ay talagang hindi ka panipaniwala. Tumawa ang misteryosong lalaki at tinapik ang balikat ni Hong Dali, na nagsasabing, nag-aalala kami na wala kaming sapat na oras, at ang mga idiot na iyon mula sa matataas na cadre na si Bird ay nagbigay sa amin ng napakagandang regalo, haha. Oo, madiin na tumanggo ang hepe, at siya ay nasa napakagandang kalooban, na nagsasabing, kung gagawin ito ng mga nangungunang cadre, kailangan lang nating ipagpaliban ito. Okay, hehe. Sa orihinal, akala ko kailangan kong lumabas at makipaglaban sa Golden Emperor Gu, ngunit hindi ko inaasahan, malakas na tumawa si Hong Dali, ngayon ang susunod na hakbang ay simple, tawagan natin ang lahat ng tao sa planeta. Lahat ay nagalit, at pagkatapos ay lumikha ng ilusyon na ang lahat ng sangkatauhan ay hinuhuli ako. Na si Komodo ay dapat na lihim na sinusubaybayan kung ano ang nangyayari sa akin, hanggat ang lahat ng tao ay nahuhuli sa akin. Late kahit lumipas ang oras wala naman akong pakialam sa kanya kahit 2 araw o 3 araw. Oo, madali lang basta sumanib ang king species sa mga subordinate mo. Saglit na nag-isip ang misteryosong lalaki, saka sumimangot. Hinawakan niya ang kanyang baba at biglang sinabing, but speaking of which, paano kung wala silang pasensya? Paano kung direktang bumaril sila? Problema niyan. Nag-isip sandali si Hong Dali, pagkatapos ay biglang tumawa at nagsabi, oo. Si Hong Dali ay palaging mabilis, at alam ito ng misteryosong lalaki at ng pinuno. Bagamat ang taong ito ay karaniwang walang puso, nakakagawa siya ng mga ideya sa mga kritikal na sandali. Iyon ay ganap na sumasalungat sa langit at hindi maisip. Ano ang ideya? Tanong ng misteryosong lalaki kasama ang pinuno. Maaari nating gawin ang isa sa mga ito upang kontrahin ang plano. Ngumisi si Hong Dali. Ang kanyang ngiti ay napakasama at tuso. Kahit nasa kaalaman ng misteryosong lalaki at ng pinuno, parang namamanhid ang anit niya nang makita ang ngiting ito. Sabihin mo sa akin dali. Paano gamitin ang countermeasure na ito?
Nag-aalalang tanong ng misteryosong lalaki. May hubangguang sa bansa ngayon, o, ito rin ang kasalukuyang Wat England. Naaalala mo pa ba ang misteryosong tiyuhin? Humalaklak si Hongdali at itinaas ang kanyang kilay. Si Gomoto Hikaru, ang nag-iisang tagapagmana ng Fengtian Zaibotso, ay ganap na natalo sa pakikipaglaban kay Hongdali. Ngayon ay biglang nabanggit ito ni Hongdali. Talagang nalampasan nito ang inaasahan ng misteryosong lalaki. Ibig mong sabihin, ang Gomoto Hikaru ng Fuchun Zaibotso. Sabi ng misteryosong lalaki. Siya ang kalaban. Nakangiting sinabi ni Hongdali, pag-isipan mo ito. Noon pa man ay masama ang relasyon ng Japan at ng ating kaharian ng langit, di ba? Kaya kapag nakatagpo nila ang insidenteng ito, kung nakipag-ugnayan sila sa mga matataas na maharlika, at pagkatapos ay magdadala ng ilang balita, gusto kong magbanggit ng ilang kondisyon. Ito ay napakamakatwiran, tama. Nang sabihin ito ni Hongdali, agad na naintindihan ng misteryosong lalaki at ng pinuno. Ang pinuno ay tumawa, ikaw bastardo, ikaw ay talagang masama. Bueno, ang oras na ibinigay sa iyo ni Komo ay 2 araw. Maaari tayong maghintay hanggang sa matapos ang oras at hilingin kay Wubongguang na magpadala ng isang tao upang hanapin ang matataas na ranggo, at pagkatapos ay sabihin sa kanila na lahat ng tao sa mundo ay naghahanap sa iyo. Siya nga pala, magbigay ng ilang impormasyon, at pagkatapos ay ang kahilingan ay upang tulungan silang i-level ang teritoryo ng ating bagong langit, at kahit na hilingin na maging ang dakilang Panginoon sa lupa, at hilingin pa sa kanila na ang lahat ng tao sa mundo ay naghahanap sa iyo. Idinagdag pa ng misteryosong lalaki, hoy, siguradong maaantig si Komodo kapag narinig niya ang balitang ito. Kung interesado ka, matutuwa siyang makita ang lahat na naghuhukay para sa iyo, nakasabay ng layunin niyang takutin tayo. Hanggat mabuhay sila ng isang araw pa, ang mga haring iyon. Sa puntong ito, nagkatinginan ng 3 tao at sabay na tumawa ng masama. Sa sumunod na 2 araw, nabaliw ang lahat sa mundo. Bumuhos ang mga tao sa mga lansangan at nag-demonstrate, sumisigaw ng malakas para talunin si Hongdali at hukayin ang mga slogan ni Hongdali. Ang mga tao ay madamdamin at mayroong maraming malalakas na lalaki na dinurog ang lahat tungkol kay Hongdali. Ang lahat ng mga poster na may kaugnayan sa Hongdali ay nadob ng hindi nakilala. Dinuraan ng mga tao ang mukha ni Hongdali at nagtapon ng mga itlog. Isa-isa nilang gustong kainin ang laman ni Hongdali at inumin ang dugo ni Hongdali. Habang ang mga tao sa labas ay nabalisa, ang mga tunay na tao sa loob ay lahat ay gumagawa ng parehong bagay. Subukan mong sirain si Hongdali at udyukan ang mga tao. Hindi dapat tumigil ang mga ganitong demonstrasyon. Teka, may narinig ka ba? Tingnan mo kung saan may anumang balita tungkol kay Hongdali, pakipin ito sa akin. Dapat mong hukayin ang mga komento ni Hongdali sa ibaba at hanapin siya. Mag-publish ng ilang maling balita para sa akin. Sabihin lang na si Hongdali ay nagtatago sa Tibet ngayon, at hindi man lang siya ng ahas na ipakita ang kanyang mukha. Yan. Tama, ang pamilya ni Hongdali, lahat ng kaugnay na industriya ng pamilyang Hong ay sisirain ko, walang may iwan na buhay. Dumating at umalis ang mga order, at hindi mabilang na mga tao ang lihim na nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Kasabay nito, ang mga pangunahing tauhan ng insidente na sina Hongdali, Hong Wigyu at Lan Roxy, ay masayang nakikipagkita sa misteryosong lalaki at ilang opisyal na opisyal tulad ng hepe, umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Wigyu, pasensya na sa iyo sa pagkakataong ito. Kapag natapos na ang bagay na ito, susuportahan ko ang industriya mo. Ngumiti ang misteryosong lalaki at humigop ng tsaa at sinabing, sa ngayon, basagin mo na lang. Umorder ka na lang, wala na ang lahat ng iyon, at wala ka ng masyadong pera. Huwag kang mag-alala, syempre naiintindihan ko ang ganitong bagay. Ngumiti si Hong Wigyu. Sa katunayan, ito ang kanyang plano noon. Kapag ang mga tao ay nakatagpo ng gayong malaking pagbabago, lagi silang nangangailangan ng isang channel upang mailabas ang kanilang galit. Kung ang gusali ng punong tanggapan ng change ay nawasak, ito ay mawawasak, at ito ay muling itatayo pagdating ng panahon. Ngunit ito ay magiging isang napakagandang bagay kung maaari nating hayaan ang masa na magbulalas dito. Sa pagkakataong ito, ipagmalaki natin ang mataas na ranggo na iyon sa loob ng ilang araw. Ngumuso si Lan Roxy sa gilid, pagkatapos ay tumingin kay Dali, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Dali, ang mga emosyon ng mga tao ay napaka-unstable ngayon, huwag mo itong masyadong seryosohin. Sige, wala sa paningin at wala sa isip. Hey, ma'am, alam ko. Ngumiti si Hongdali at hinimas ang kanyang ilong, gayunpaman, ang pangunahing layunin namin ay iantala ang pagsasama ng Xingchen at Liang. Ang lakas ni Zong ay umunlad sa isang malaking antas, at aayusin namin ang mga account sa kanila pagdating ng panahon. Oras, ang higit na kailangan ng Hongdali ngayon ay oras. Hanggat nabubuhay tayo sa 72 oras na kinakailangan para sa integrasyon, oras na para sa mga nangungunang cadre na sumugod sa mga lansangan. Alam mo, ang King Species mismo ay madaling makitungo sa Stellar Mothership. Kasalukuyang mahina lamang sila dahil masyadong malaki ang fleet ng kalaban. Kapag ang King Species ay sumanib sa mga Alipores, lahat ng miyembro ay magiging may kakayahan. Kung ganoon, hindi naiiral ang numerical advantage ng kalaban.
Kaya naman, hindi isinasapuso ni Hong Dali ang hinaing na dinaranas niya ngayon. Paano mo makikita ang isang bahaghari na hindi dumadaan sa hangin at ulan? Kung gusto mong makakuha ng isang bagay, dapat mong isuko ang isang bagay. Matagal na itong alam ni Hong Dali. 45 oras na ngayon, tama ba? Tiningnan ng hepe ang oras at sinabing, panahon na para ipadala ang ating mga especially iya. Pagkasabi niya nito, nagkatinginan ng ilang tao sabay-sabay na nagtawanan. New Earth, sa isang villa sa Xintianjing City, Kingdom of Heaven. Nakasuot ng mapang-akit na mahabang damit, si Gobon Hikaru, na kilala ngayon bilang Gotenlan, ay nakatingin sa isang nasasakupan sa harap niya, simulan mong ipatupad ang plano. Tandaan, dapat tayong magsumikap na akitin sila, at hindi natin dapat ipaalam sa kanila ang ating plano. Plano, naiintindihan. Lalabas ngayon ang nasasakupan. Hehe, pagkaalis ng kanyang mga tauhan, nginisyon at bamulong si Wu Tenglan, nakakatuwa talagang tumambay kay Dali. Palaging laban sa akin ang mga hanggal na iyon noon, at nag-aalala ako na hindi ko sila kayang harapin, ngunit sa pagkakataong ito. Bigyan mo ako ng napakalaking regalo, hahaha. New Earth, sa isang ordinaryong bahay sa Xintianjing City, Kingdom of Heaven. Sa oras na ito, mayroon ng ilang miyembro ng Yamaguchi Gumi mula sa Japan, pawang armado ng mga machine gun, na nakapalibot sa bahay. Iulat, natuklasan namin ang kinaroroonan ng Hong Dali. Ang isang miyembro ng Yamaguchi Group ay humina ang kanyang boses at nagulat sa mga nakatataas, si Hong Dali at ang kanyang mga alipors ay nasa bodega sa ilalim ng lupa ng pribadong bahay na ito. Ang kanyang mga alipors ay napakalakas. Hindi kami nangangahas na kumilos. Sinabi ng isa pang miyembro, ngayon ay itinuturing na siya ng lahat bilang isang kaaway. Wala siyang paraan upang makatakas. Hanggat mahuli natin siya, maaari nating hilingin sa marangal na mga tao sa kosmiko na palayain ang ating lupa. Maya-maya ay may mahinang boses na nagmula sa tagapagbalita, palibutan mo siya. Tandaan, hindi kanya kalaban. Mag-ingat at huwag ipaalam sa kanya. Natural na haharapin natin ang bagay na ito. Paraan, kailangan mo lang siyang bantayan at iulat sa akin ang mga galaw niya anumang oras. Naiintindihan. Kaya't ang ilang miyembro ng Yamaguchi Group ay nakahanda, lubhang solemna. Sa isang tiyak na gusali. Ito ay isang opisina ng kaharian ng Japan sa kaharian ng langit. Bilang miyembro ng lumang daigdig, pinanatili pa rin ng Japan ang kanilang bansa pagkarating dito. Siyempre, wala na ang bansa. Gayunpaman, bilang isang mapagmataas at marangal na Hapones, maraming elemento ng kanang pakpak sa Japan ang lihim na nagtatag ng pinakamataas na tanggapan ng imperyong Hapones. Ang emperador at punong ministro ng Japan ay lahat ay nagtatrabaho sa gusaling ito. Kabanata 1016 na paghahanda para pumunta. Kamahalan na emperador, nalaman namin ang kinaroroonan ng Hong Dali. Magalang na sinabi ng isang maikling Hapones sa emperador ng Hapon, hanggat iulat natin ang kanyang balita sa mga tao sa universo, tiyak na magkakaroon tayo ng malaking pakinabang. Ang maikli, nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakasuot ng kulay abong suit ay ang kasalukuyang punong ministro ng Japan, si Shinichi Abe. Bilang punong ministro, hindi nakakalimutan ni Shinichi Abe ang kanyang mga mithiin. Nais niyang ibalik ang imperyo ng Hapon sa dating kaluwalhatian nito. Okay. Hinaampas ng malakas ng Emperor ng Japan ang kanyang hita, nakasalalay sa oras na ito kung maibabalik ng ating imperyo ng Japan ang dating kaluwalhatian nito. Maaari mong kunin ang mga tao at umalis na ngayon. Nagkataon na palihim akong nag-iwan ng spaceship. Okay, ipapadala kita doon. Naiintindihan ko. Hindi nagtagal, isang spaceship ang umalis sa gusaling ito sa gabi at nawala sa kalangitan sa isang kisap mata. Mula sa malayo, nagmamadaling tumingin si Wu Tenglan sa spaceship na lumilipad palayo, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi, at bamulong, tulad ng inaasahan, napakadali mong nahulog sa pain, anong IQ, haha. Sa kanyang likuran, ang mga miyembro ng Yamaguchi Gumi na nagbigay ng balita noon ay yumuko ng magalang, Miss Wu Tenglan, natapos na ang ating misyon, at ang usapin ng gantimpala. Huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Wu Tenglan. Maaari kang mamuhay ng napaka-komportableng buhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nag-ayos ako ng posisyon para sa iyo, na may buwanang sweldo na 5,000 dali na barya, kasama ang pagkain at tirahan. Salamat, Miss Wu Tenglan. Sa universo, isang fleet ng matataas na ranggo, sa loob ng command ship. Masigla talaga ang mundo ngayon, haha. Buong pagmamalaking hinawakan ni Komodo ang baso ng alak. Nasiyahan, humigop siya ng alak at nakangiting sinabi, tingnan mo, tingnan mo. Ang mga tao sa buong mundo ay nagpapakita at hinihiling na ibigay si Hong Dali. Hindi ko alam na makikita ito ni Hong Dali, na labis na nagmamalasakit sa mga tao sa lupa, anong uri ng mood ang mangyayari. No wonder sinabi niya ito. Ang ipinakita sa ilang holographic projection screen sa harap niya ay nakuhanan lahat ng mga surveillance device sa mga pangunahing lungsod sa New Earth. Larawan. Sa screen, hindi mabilang na tao ang humawak ng mga karatula at sumigaw ng mga slogan para talunin si Hong Dali. Sila ay binasag, at ninakawan sa lahat ng paraan, at anumang bagay na may kaugnayan sa Hong Dali na dumating sa kanilang paningin ay durog-durog.
Ang pinakagusto ko ay ang ganitong bagay. Humalaklak si Red Wolf sa gilid, ipinakita ang kanyang mabangis na mga ngipin sa aso, at sinabi, sa totoo lang, para sa taong ito, ang kamatayan ay hindi kakilakilabot, ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ang pakiramdam na pinagtaksilan. Bukod dito, siya ay pinagtaksilan pa rin ng lahat. Sa bagong mundong ito, lahat ay malamang na gustong mamatay si Hong Dali, ha 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 ha. Sabi ng iba, ito ang gusto nating epekto. Napangiti ang may pilak na buhok na Komodo, biglang tumingin sa gilid ni Ayer, at nagtanong, nga pala. Nakikita mo ba ang paggalaw ng 20 o higit pang king species na nakapasok pa lamang sa bagong lupa? Hinaharangan ito ng atmosphere at hindi ko ito makita. Walang magawa si Ayer, alam mo. Ang aking kakayahan ay angkop para sa bahagi sa pagitan ng universo at ng planeta. Wala na tayong magagawa dyan. Okay, kalimutan mo na. Walang pakialam si Komodo, 20 king species lang ito, hindi sila maaaring magdulot ng anumang malaking problema. Maraming tao ang nag-uusap habang hinahangaan ang mga tao sa mundo. Sa panahon ng kaguluhan, biglang pumasok ang isang gwardya at nagsabi, mag-ulat, may ilang tao na nakatakas mula sa bagong lupa, na nagsasabing mayroon silang mahahalagang bagay na dapat iulat sa mga matatanda. Ha! Yung mga tumalikod sa New Earth. Sumimangot si Komodo, sabihin mo sa kanila na pumasok. Hindi nagtagal, ilang maikli at kaawa-awang mga lalaking nasa katanghaliang gulang ang nanginginig na pumasok. Nang makita nila si Komodo, agad silang lumuhod, yumuko sa lupa, at nagsabi, Earth Japan Prime Minister, Shinichi Abe is here. Shinichi Abe. Nakakatawang pangalan. Tumayo si Komodo, tinapakan ang ulo ni Shinichi Abe, at nakangiting sinabi, tumakas ka sa akin mula sa bagong lupa, anong problema ko? Ako. Bibigyan ka ng 1 minuto. Kung hindi ako kontento sa sagot mo, bilang parusa sa pag-aaksaya ko ng oras, gagawin kitang tungkod ng tao at ilalagay kita sa hall para bisitahin ng mga sundalo ko. Nangangahulugan ito na putulin ang mga paa ng isang tao, na iwan lamang ang ulo, at pagkatapos ay tiyakin na ang tao ay hindi mamamatay. Ito ay masasabing isang napakalupit na parusa. Bilang punong ministro ng Japan, una niyang narinig ang salitang, tungkod ng tao, mula sa kaharian ng langit. Ngayong muli niya itong narinig dito, agad siyang kinilig, at saka mabilis na nagsimulang magbigay ng salita sa pinakamataas na cadre sa kanyang harapan. Upang ipaliwanag, nagdala kami ng pinakabagong balita tungkol sa Hong Dali. Nilakasan ni Abe Shinichi ang kanyang tapang at apurahang sinabi, si Hong Dali ay kasalukuyang nagtatago sa isang underground na bodega ng isang partikular na bahay. Aking mga tao, gusto naming pumasok at hulihin siya, ngunit ang kanyang lakas ay napakataas at wala kaming magagawa, kaya ipinauubaya namin ito sa iyo. Oh! Natuklasan mo na ba kung nasaan siya? Nang marinig ito, nagalit si Komodo. Tumayo siya at nakangiting sinabi, kung gayon, tatanungin kita, ano ang hitsura ni Hong Dali kapag nakikipaglaban siya? Talagang pandaraya ang sinabi niya. Tinanong niya si Hong Dali kung ano ang hitsura niya noong lumaban siya. Pero obviously, laban sa mga ordinaryong tao, kapag lumaban si Hong Dali, siguradong gagawa siya ng walang awa na taktika. Sa kabutihang palad, bago pumunta dito, binanggit ng ilang miyembro ng Yamaguchi Gumi na napakalakas ng mga alipores ni Hong Dali, kaya sigurado si Abe Shinichi, sinabi ng mga tao ko na napakalakas at napatay ang mga alipores ni Hong Dali. Medyo marami ang tao, kaya naglakas loob lang akong sundan sila at hindi ako nangangahas na kumilos. Idiot ka. Sa sandaling binibigkas ang tatlong salitang ito, naniwala si Komodo nang hindi bababa sa 70% ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang sariling lakas ni Hong Dali ay napakataas. Ngunit kadalasan ay hindi siya kumikilos ng madali at palaging mahina upang harapin ito para sa kanya. Magiging katawa-tawa kung kailangan ni Hong Dali na mag-transform sa isang Starry Sky Knight para makitungo sa mga tao sa Earth. Kaya hinawakan ni Komodo ang kanyang baba, at pagkatapos ay tumanggaw ng may kasiyahan, well, ikaw ay napakahusay. Ang piraso ng impormasyong ito ay napakahalaga. Okay, pamitik ang kanyang mga daliri, ako ay isang taong nakakaunawa sa mga gantimpala at parusa. Mga tao, nagbigay kayo ng ganoong mahalagang impormasyon, kaya hindi namin kayo tretuhin ng masama. Ibaba mo sila at ayusin ang tirahan para sa kanila. Sabi niya at tumingin kay Abe Shinichi, kapag nahuli natin si Hong Dali, makukuha mo rin. It's some credit, although napakaliit. Tell me, what do you want? Galaw. Si Shinichi Abe ay puno ng emosyon sa sandaling ito. Gusto niyang sumugod at yakapin ang mga hita ni Komodo at umiyak ng mapait. Sa wakas, nagpigil siya at tuwang-tuwang sinabi, kami, ang imperyo ng Hapon, ang pinakamagagandang tao sa mundo. Ngunit kami, ang bansang Hong Dali, ay nagbigay sa amin kaya gusto naming ibalik ang aming imperyo. Tumawa si Komodo, okay, tutulungan ka naming ibalik ito kapag nahuli namin ito. Guo, bumaba ka na. Oo, oo. Pinigilan ni Shinichi Abe ang kanyang pagkagulat, lumuhad ng may paggalang at muling sumaludo, at pagkatapos ay umatras kasama ang mga gwardya. Silver Hair, ano sa tingin mo? Pagkababa ni Shinichi Abe at ng iba pa, sumandal si Red Wolf sa sofa at nakangiting sinabi, magpapadala ba tayo ng mga tao para hulihin si Hong Dali ngayon?
Pero sa totoo lang, iminumungkahi kong iwasan mo siyang harapin ng direkta. He's the transformation of. Ang Starry Sky Knight ay hindi isang bagay na maaari naming hawakan. Wala akong balak na harapin siya bago kumilos ang matataas nating maharlika. Ito ay isa sa mga nangungunang nag-iisang puwersa ng labanan sa universo. Talagang hindi kami magkatugma sa kanya. Bukod pa rito, mayroon tayong napakalaking kalamangan sa firepower na hindi na kailangang makipagsapalaran. Kailangan lang nating itulak ang nerbiyos ng mga tao sa lupa upang simulan ang pagkubkob. Para sa lahat ng taong may kaugnayan kay Hong Dali, sa tingin ko sa karakter ni Hong Dali, tiyak na hindi niya kakayanin kapag nakita niyang isa-isang hinuhuli at pinapatay ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Oo nga pala, hindi niya kayang pumatay, at mahirap siyang patayin. Mas mabuting mahuli mo siya. Hahaha, magandang suggestion yan. Tuwang-tuwang din nila ni Red Wolf ang kanyang mga labi, ito talaga ang pinakamahusay na paraan para sunggaban ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan at pilitin siyang iyuko ang kanyang ulo. From the documents I read before, he is really a very protective person. Kung mahuli natin ang mga magulang at kapamilya niya, siguradong hindi siya magagalit. Ha, tama na yan. Tumawa si Komodo. Abisuhan sila at bigyan sila ng isang araw upang makuha ang lahat ng pamilya at mga kaibigan ni Hong Dali at ilagay sila sa harap ng bodega kung saan siya nagtatago. Hindi ako naniniwalang mapipigilan pa niya ito. Kaya't, nang dumating ang mga nangungunang kadra, sa ikatlong araw ng bagong lupa, ang buong bagong lupa ay lalong naging baliw. Ang lahat ay naghuhukay ng malalim sa lupa, hindi nag-iiwan ng anumang sulok na hindi nagalaw. Kasabay nito, tanging ang bodega sa ilalim ng lupa kung saan nagtatago si Hong Dali ang palaging napapalibutan ng mga tao ng palihim, at ang mga estranghero ay hindi pinapayagang makapasok. Haha, hindi talaga sila nang ahas na dumiretso para arestuhin ako. Humiga si Hong Dali sa sofa at hindi nakasanayan na dinilaan ang kanyang mga labi. Naku, ang mga attribute point na ito ay nagsimulang tumaas muli. Sinabi ko sa kanila na magbasag at magnakaw. Oo nga, siya ay itinuturing na isang talunan, hehe. Sayang at wala si Sister Nianwei. Hindi ako sanay na nakahiga sa kanyang kondangan nang wala siya. Paano ang tungkol sa pagsasabi ng isang bagay na masama at hilingin sa kabilang partido na basagin at sunggaban ng basta-basta at antalahin? Anuman ang oras, ang mga gusaling ito ay itinayo gamit ang perang nabawi ni Hong Dali noong siya ay na-promote sa Black and White Peripheral Nobles, kaya ang pagwasak, pagnanakaw ay talagang itinuturing na isang pag-aaksaya. Ang mga puntos ng katangian ay tumaas ng higit sa 20 puntos, na masarap sa pakiramdam. Siyempre, hindi alam ni Lan Roxy kung ano ang iniisip ni Hong Dali. Tumingin lang siya kay Hong Dali nang may paghangang tingin sa mukha at nakangiting sinabi, bakit hindi ka humiga sa kondangan ko? Kalimutan na natin, sobrang laki nila. Oo, hehe. Medyo nahihiya pa si Hong Dali sa proposal ng kanyang ina at mapagpa siyang umiling bilang pagtanggi. Hoy, marunong bang mapahiya ang ating alibughang anak? Ngumiti si Lan Roxy at biglang nagtanong, speaking of which, Dali, kailan mo balak magkaroon ng anak? This is quite a big deal. I think Xingxinyu and Nianwei should already have some kind of super friendship relationship with you, right? We have to quick up to have a child. The past few generations of our Hong family have always been careless, especially your father and I want to have a baby again my father and I. Hindi maganda ang kalusugan, kaya sana magkaroon na lang ako ng apo o apo na hindi patriarchal ang pamilya natin, pero kailangan mong manganak ng isa para sa akin. Haha, namula ang mukha ni Hong Dali, sumungot, at bamulong, Nay, ilang taon na po ba ako ngayon at sabik na kayong magkaapo? Nag-aaral pa ba ang mga kaklase ko? By the way, speaking of this, plano ni Komodo na arestuhin lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ko, magiging okay ba sila? Ang kanyang pag-aalala ay hindi makatwiran. Ang mga tao sa mundo ay nakatago pa rin sa dilim. Walang nakakaalam na ang higit sa 20 king species ay nagsasama sa mga alipin ni Hong Dali. Kaya ang mga tao ay nababaliw, at mayroon ding isang misteryosong tao na nag-uutos sa mga pinuno ng estado na palihim na magdagdag ng panggatong sa apoy. Mahirap sabihin kung magagalit din ang mga kaklase ni Hong Dali. Huwag kang mag-alala. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, ngumiti si Lan Roxy at sinabing, ang iyong tiyuhin ay nag-isip ng mas mabuti kaysa sa iyo at nakaayos na. Ngayon silang lahat ay nasa ilalim ng proteksyon ng hukbo, kaya't maaari nilang sinabi niya na maliban kung ang mga nangungunang kadre ay dumating upang arestuhin sila, sila ay magiging ligtas. Oy, alam kong maaasahan ang tito ko. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong na may ngiti, at pagkatapos ay umupo sa isang tabi para uminom ng tsaa at maglaro online. Nagtanong si Ji Zining, Sister Zining, kumusta ka na dyan? Magiging maayos ang lahat, hindi lumingon si Ji Zining, na nakatuon sa Dreamblade Tower Alliance, mayroon na lamang 2 oras bago maging matagumpay ang pagsasanib. Humanda ka, munting bastard, oras na para kumilos ka pagkatapos nilang matagumpay na magsanib. Well, naiintindihan ko. Tumayo si Hong Dali at sinabing, sige, inay, mag-iimpake na ako at maghahanda para umalis. Munting bastard. Nang makitang papaalis na ang kanyang anak, medyo namumula ang mga mata ni Lan Roxy, mag-ingat,
tandaan na ang buhay ang pinakamahalagang bagay, huwag maging pabigla-bigla. Huwag kang mag-alala, ngumiti si Hongdali at lumapit kay Lan Roxy, talagang babalik ako. Kabanata 1017 nagsimula ang digmaan. Sa universo, ang fleet ng matataas na Maharlika ang nag-utos sa barko. Mayroon bang anumang paggalaw sa pagitan ng Golden Emperor Gu at ng mga king species ngayon? Tanong ni Komodo. Hindi pa, napakasikreto nila. Itinikom ni Air ang kanyang mga labi at ngumiti, medyo maganda, syempre, para sa kanilang sarili iyon. Sa katunayan, lahat ng kanilang mga galaw ay nasa ilalim ng aking kontrol. Mabuti iyon. Tumanggo si Komodo, ang hari ay walang dapat ikabahala. Ang talagang kailangan nating alalahanin ay ang Golden Emperor Gu. Basta mahuli natin si Hongdali at hayaan siyang kontrolin ang Golden Emperor Gu, hahaha, kung ganoon. Kung ano ang gusto natin, makukuha natin. Ang Golden Emperor Gu ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Ngayong nasa harap na natin ang pagkakataong makuha ito ng buhay at kontrolin, mababaliw ang iba. Bilang resulta, noong iniisip ni Komodo na pagkatapos mahuli si Hongdali, kailangan niyang maghiwa ng karne ng Golden Emperor Gu para makakain sa lalong madaling panahon, biglang sinabi ni Air sa malalim na boses, Silverhair, ang lupa ay gumawa ng ilang mga paggalaw. Pumasok sa lupa ang 20 king species sa atmosfera ay wala na. Wala na ang king species. Nagmamadaling tanong ni Silverhair, ano ang ginagawa nila? Nang marinig ang paggalaw sa kabilang panig, ang iba ay nagmamadaling nagtipon. Maging si Bin Huang, na laging natutulog, ay tamad na bumangon at umupo sa isang tabi upang makinig sa mga pinakabagong pangyayari. Nakikipagpulong sa iba pang mga king species, ang gintong emperador na si Gu ay gumagalaw din. Seryoso ang boses ni Air. Ang king species at ang gintong emperador na si Gu ay ang pinakamalaking kapangyarihang labanan sa mundo sa kasalukuyan. Sa ganoong kalaking kilusan, dapat silang naghahanda para sa digmaan. Paunawa, humanda sa labanan. Nagliwanag ang mga mata ni Komodo, harangan ang lahat ng signal sa paligid ng bagong lupa, i-on ang energy field, at pigilan ang anumang sasakyang pangkalawakan na magdulot ng pagkabigla sa kalawakan. Huwag hayaang makatakas si Hongdali. Sa pagkakataong ito, ang layunin natin sa labanan ay ang lahat. Ang King Destroyer ay ganap na pinalibutan ng Golden Emperor Gu, at pagkatapos ay itinutok ang pangunahing baril nito sa New Earth, na napilitang sumuko si Hongdali. Oo. Lahat sa command ship. Ang lahat ng mga sundalo ay sumang-ayon at nagsimulang ihatid ang utos. Di nagtagal, sa universo, ang mga armada ng matataas na ranggo na Maharlika ay nagsimulang kumilos at magayos. At lahat ng kanilang pangunahing baril ay inayos ang kanilang mga direksyon upang maiwasan ang hanay ng bagong daigdig. Kung tutuusin, bagamat ang bagong lupa ay walang halaga sa kanilang mga mata, kung ang bagong lupa ay binomba, kung gayon si Hongdali ay lalaban hanggang sa kamatayan, at kung gusto niya itong makuhang buhay, wala siyang pagkakataon. Sa mabituing kalangitan ng universo, ang walang katapusang Zerg ay nagsimulang magtipon ng mabilis. Kabilang sa mga Zerg na ito, mayroong mga kanya na kumpay mula sa nakaraang ordinaryong Zerg. Marami ring bagong lahi ng Zerg na umunlad ayon sa kagustuhan ni Hongdali. Bilang karagdagan, mayroong hindi mabilang na kakaibang mga species ng Zerg. Ang mga kakaibang species na ito ay orihinal na inihanda upang i-evolve ang King species, ngunit ang oras ay maikli at maliwanag na huli na upang mag-evolve ngayon, kaya sa pagkakataong ito, maaari lamang silang umiral bilang kumpay ng kanyan. Tiyak. Si Hongdali ay isang mabait na tao, kaya nakaupo siya sa likod ng Golden Emperor Gu. At sinundan siya ng lahat ng alipores niya. Kumusta ang paghahanda ng lahat? Tinanong ni Hongdali ang lahat, pagkatapos ng pagsasanib, medyo maganda ang pakiramdam, tama ba? Medyo maganda, sagot ni Tang Moxon na may ngiti sa tagapagbalita, pakiramdam ko kaya kung pumatay ng 10 barko. Mothership. Napakalakas ni Miss Zinkson. Nambola siya ng mga gangster. Tumingin si Hongdali sa maliit na batang lalaki na nakaupo sa tabi niya, mahal kong anak, kami ng iyong ama ay nasa problema. Nasa iyo kung paano tayo makakalaban pagkatapos ng ilang sandali. Ngumisi si Xiaobai Heko, walang problema, dai. Bibigyan ko sila ng malaki at malaking regalo. Kung maglakas loob kang aibuli ang tatay ko, bugbugin mo sila hanggang mamatay. Magandang anak. Nagpahayag ng kasiyahan si Hongdali sa pagganap ni Xiaobai Heko. Sa totoo lang, sa kabila ng lahat ng alipores niya ay nagpapanggap na makapangyarihang mga gang, ang talagang kahanga-hanga ay ang kanyang anak hindi niya ito masyadong pinag-isipan noon, ngunit mayroon pa ring 6 na Soul Stones. Sa wakas ay pinili ni Xiaobai Heko ang Star Soul Stone. Sa orihinal, ang bagay na ito ay nasa kamay ng Xiao Shengjie na iyon, ngunit sa mga kamay ni Xiaobai Heko. Hindi kalabisan na sabihin na ngayon ay ganap na ang kakayahan ni Xiaobai Heko na sirain ang isang planeta sa isang galaw. Star Soul Stone. Ang kakayahan ng Star Soul Stone. Ang sukdulang lakas ni Xiao Shengjie ay lumikha ng isang sumasabog na bituin na may diameter na humigit kumulang 100 metro, na maaaring pumatay sa kalaban matapos itong pasabugan. Pagkatapos makuha ni Xiaobai Heko ang Star Soul Stone, maaari na rin siyang lumikha ng mga sumasabog na bituin.
Ngunit ang pinakabuod ng problema ay ang laki ng sumasabog na bituin na nilikha ni Xiao Baiheko ay ganap na naiiba mula sa kay Xiao Shengjie. Tatlong yugto ng Super Earthling Transformation na may mga attribute na hanggang 100,000. Ang diameter ng pagsabog na maaari niyang gawin sa oras na ito ay 100 kilometro. Isang sobrang higanting sumasabog na bituin na may diameter na 100 kilometro. Ang gayong kapangyarihan, sa pag-iisip lamang tungkol dito, ay sapat na upang ang mga tao ay manginig sa takot. Okay, everyone, maghanda na kayo. Napakabilis na lumipad ng King Species. Sa loob lamang ng kalahating oras, sumakay si Hong Dali sa Golden Emperor Gu at nagdala ng higit sa 60 King Species sa likod niya, at nilapitan na niya ang mataas na ranggo na aristokratikong bituin. Ang hanay ng fleet. Ang kanilang porma sayon ay pinangunahan ng Golden Emperor Gu, na sinundan ng ability King Species na pinagsama sa mga binti ng aso, at pagkatapos ay ang ordinaryong King Species. Ang ganitong nakakasakit na porma sayon ay maaaring mapakinabangan ang kapangyarihan nito. Hindi nagtagal, nang makita si Hong Dali at ang iba pa na pumapasok sa shooting range, ang mga armada ng matataas na ranggo na maharlika ay lumapit din. Sa mabituing kalangitan ng universo, hindi na mahalaga ang anumang taktika. Sa madaling salita, ito ay isang mundo ng firepower. Kung sino ang may mas maraming firepower ay mananalo sa huling tagumpay. Lahat, humanda, singil. Nag-utos si Hong Dali, tinapik ang likod ng Golden Emperor Gu, at nanguna sa pagsingil. Super Earthling 3, Transform. Sabay-sabay na nag-transform si Xiao Baiheko. Sa pangunguna nilang dalawa, nagsimula na ring mag-transform ang lahat ng natalo sa sarili nilang kakayahan. Dali, kumonekta si Tang Moxon sa kakayahan ng hari at lumikha ng isang higanteng pader ng yelo na may kapal na higit sa 50 kilometro sa paligid ng lahat, at pagkatapos ay nagtanong, paano tayo lalaban? Bastos ka. Tumawa si Hong Dali. Bilasan mo lang. Halik, halik, halik. Sumugod ang buong hukbo ng Zerg King Race. Ang fleet ng matataas na maharlika ang nag-utos sa barko. Hindi, nagbago ang sitwasyon. Si Ayer, na sinusubaybayan ang mga galaw ni Hong Dali at ng iba pa, ay biglang sumigaw. Ang mga haring ito ay mga tunay na hari na pinagsama sa mga gumagamit ng kakayahan. May mga 25 sa kabuuan. Bawat isa lahat sila ay may kakayahan. Ano? Matapos marinig ang balita, biglang tumayo ang kulay pilak na Komodo, ibig mong sabihin, matagumpay na nakipagsanib ang mga haring ito sa mga taong may kakayahan. Pakinggan ang balitang ito. Natigilan din ang iba. Ang mga species ng hari, at ang mga species ng tunay na hari na nagsasama ng mga kakayahan, ay dalawang ganap na magkaibang mga konsepto. King Species, ang Stellar Tier 5 Mothership Fleet ay madaling mahawakan ito. Ngunit kung ito ay isang tunay na King Species, o isang kabuuang 25 totoong King Species, at ang gintong emperador na si Gu ang mamumuno sa koponan, ang gayong line-up ay hindi magiging ganoon kadaling harapin. Napakagandang Hong Dali, malamig na ngumuso si Komodo, noon, iniisip ko kung ano ang ginagawa nitong 20 kakaibang hari na itinanam sa atmosfera ng lupa. Ito pala ay para dito. Ang swerte niya talaga, at talagang sumanib siya. Napakaraming tunay na hari. Mukhang ang dating diskarte natin ang nagbigay sa kanya ng magandang pagkakataon na makiisa. Iutos ang fleet na umatras. Naningkit ang mga mata ng Komodo na may pilak na buhok at same time niyang sinabi, labanan ang pakikidigmang gerilya. Ayer, bantayan mo ang galaw ng kalaban. Dapat tayong laging nasa harap nila at akayin sila sa ilong. Dali. Nagsisimula na silang gumalaw, at mukhang umaatras sila sa likuran. Dumating ang boses. Gusto mong tumakbo. Hindi ganoon kadali, lahat nagmamadali. Si Hong Dali ang unang sumugod sa Golden Emperor Gu. Bilang isa sa mga nangungunang bloodline sa universo, napakabilis ng paglipad ng Golden Emperor Gu sa universo. Sa loob lamang ng ilang paghinga, mabilis itong magsisimulang isara ang distansya kasama ang fleet ng kalaban. Lahat ng mga hari sa likod ay sumunod. Lalo na ang totoong King Species pagkatapos ng pagsasanib ng mga binti ng aso. Ang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa Golden Emperor Gu. Kasabay nito, ang fleet ng matataas na maharlika. Ang lahat ng mga pangunahing baril ay nagsimula ring mang-alap ng enerhiya. Andito na tayo. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Hong Dali, at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, lahat, mag-ingat, huwag magpakitang gilas, halika na. Boom, boom, boom. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagtitipon ng enerhiya, 300 Stellar Fifth Order Motherships ang mga pangunahing baril ng barko, sabay-sabay na pumutok. Ang espasyo ay nap-unit, at ang pangunahing baril ng Stellar Tier 5 Mothership ay napakalakas. Lalo na ang round of salvo na ito, napakalakas nito na kaya nitong sirain ang mundo, at diretso itong bumaril sa Golden Emperor sa ilalim ni Hong Dali. Pagkabaliw. Bilang pinakamataas na Diyos sa universo, ang Golden Emperor Gu ay direktang lumitaw sa kanyang harapan na may dalang kakaibang pelikulang enerhiya. Sa sandaling tumama ang sinag mula sa pangunahing baril ng mothership sa energy field na ito, nawala ito sa kakaibang paraan. Chi. Ang round ng volleys na ito ay nilabanan ng Golden Emperor Gu, ngunit si Hong Dali ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay konektado sa pag-iisip sa Golden Emperor Gu.
Ang impormasyong ipinadala pabalik mula sa Golden Emperor Gu ay nagsabi sa kanya na ang gayong salvo ng firepower ay maaari lamang mapanatili ng higit sa 2 round, at pagkatapos ay wala na siyang magagawa. Kung tutuusin, ang Golden Emperor Gu na ito ay masyadong bata, ilang buwan pa lang. Mahirap makipaglaban sa naturang fleet. Tinulungan kami ni Young Master na makayanan ang unang round ng impact, lahat ay nagmamadali. Sumigaw si Liang at mabilis na sumugod. Sinubukan din ng lahat ng iba ang kanilang makakaya upang makuha ang pinakamabilis na bilis at sumugod pasulong. Bagamat walang sinabi si Hong Dali, naunawaan din ng lahat na hinding-hindi nila kakayanin ang pangunahing gun salvo ng kalaban sa pagkakataong ito. Kung hindi, ang isang Golden Emperor Gu ay maaaring ganap na mapuksa ang kalaban, kaya bakit kakabahan? Tulad ng inaasahan sa Golden Emperor Gu, tumingin si Yinfa sa pinangyarihan ng labanan na ipinakita sa holographic projection at same time na sinabi, ang mga nangungunang linya ng dugo sa universo ay talagang iba. Kakayanin nila ang gayong salvo ng pangunahing mga baril. 300 barko ang pangunahing kanya ng mothership ay nagpaputok ng salvo, na maaaring magwasak kahit isang katamtamang laki ng planeta sa basura, ngunit ito ay hindi makalusot sa energy shield ng Golden Emperor Gu. Makikita mula rito ang malakas na kapangyarihang panlaban ni Golden Emperor Gu. Kung hindi ito magiging isa sa mga nangungunang kayamanan sa universo. Tuwang-tuwang din nilaan ni Red Wolf ang kanyang mga labi, hinding-hindi nito kakayanin ang kapangyarihan ng pangunahing gun salvo. Hanggat ginagamit natin ang proteksyon ng enerhiya nito, sana'y mahuli natin ito ng buhay. Oo naman. Ngumiti si Komodo, ang aming pangunahing layunin sa oras na ito ay itago ang mga ito. Ipadala ang order at ipagpatuloy ang pagbaril. Kabanata 10:18, mahusay na tagumpay. Di nagtagal, kasama ang utos ni Komodo, nagkaroon ng isa pang salvo ng pangunahing sunog ng artilleria. Ang kamanghamanghang salvo ng pangunahing baril ng higit sa 2,000 kilometrong interstellar carrier ay higit na nalampasan ang imahinasyon ng lahat. Sa universo, ang ningning ng mga pangunahing gun salvos na ito ay parang mayroong 300 araw dito. Isang kabuuang 300 nakakatakot na light beam ang lumiwanag ng diretsyo, na tumama sa gintong emperador na Sigu na lumilipad pasulong. Sa kanyang lola, lihim na pagmumura ni Hong Dali habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin upang makayanan ang pag-atake ng kalaban. Star Knight, minsan na siyang nag-transform. Sa huling pagkakataon, ang mga health point na ibinawas ay 60 puntos. Ngayon ang kanyang kabuuang mga puntos sa kalusugan ay higit sa 150 puntos. At malinaw naman, ang mga health point na kailangan para sa susunod na pagbabago ay 70 puntos. Sa madaling salita, maaari lang niyang gamitin ang Star Knight transformation ng isang beses pa lang. Kung hindi mo kayang patayin ng husto ang kalaban sa pagkakataong ito at kailangan mong magbago, kung gayon, hindi mo na makakayanan ang krisis mamaya. Mga kapatid, bilis. Namula ang mga mata ni Hong Dali. Sa likod niya ay ang bagong lupa. Nandyan ang pamilya niya, mga kaibigan niya, mga kaklase niya, at lahat ng kailangan niyang protektahan. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng lahat ang lahat para sumugod diretso sa mothership group ng kalaban. Patayin. Nagsimula siyang makipagkamay sa pakikipaglaban sa kalaban, at sa pagkakataong ito ay isang tunay na tanawin ng Bayonetta. Kung gaano karaming mga kaaway ang maaaring patayin ay nakasalalay sa oras na ito. Mabigat na pressure. Si Levi's ang unang bumagsak sa mothership group. Walang sabi-sabing diniinan lang niya. Ang kanyang mabigat na presyon bago sumanib sa King Species ay maaaring mag-compress ng isang maliit na spacecraft. Ngunit ngayon na siya ay naging isang tunay na hari, ito ay ganap na naiiba. Ang mothership na kanyang natamaan ay ginawang isang piraso ng scrap metal na may diameter na wala pang 500 metro sa pamamagitan ng kuko ng tunay na hari na sumanib sa kanya. Ang ganitong matinding pressure, maging ang pagsabog, ay hindi na posible. How dare you bully my father? Si Xiaobai Heko ay kumilos sa pangalawang pagkakataon. This time gumawa na siya ng move. Binigay pa niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagsipsip ng gatas, kaagad. Isang napakalaking asteroid ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang asteroid na ito ay isang Reg Along ibinigay sa kanya ni Hong Dali. Dati ang sistema ay orihinal na binigyan ng gantimpala kay Hong Dali ng isang diamante na planeta na may diameter na 100 kilometro, na ginamit lamang upang lumikha ng isang mas advanced na explosive star, isang Diamond Explosive Star. Boom! Halos manginig ang buong universo. Ang Diamond Explosion Star na inaalala ni Xiao Baihe ay agad na lumubog sa mahigit 100 ng stellar Fifth Order mothership. Ang marahas na enerhiya ng pagsabog ay agad na nawasak ang 10 ito. Maraming mga mothership ang nawasak at napuno ng mga butas. Alam mo, ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na bagay sa universo ay ang pinsala sa katawan ng spacecraft. Dahil kung magkagayon ay tatagas ang hangin, at ang mga tao ay may tatengge palabas ng cabin. At ang explosive star ni Xiaobai Heko sa pagkakataong ito ang pinakamahirap na fragment ng brilyante. Ang gayong epekto ay direktang nabasag ang mga shell ng mga mothership na iyon, at ang hangin ay tumagas. Ngunit sa isang kisap mata, ang dosenang mga mothership na iyon ay nawala. Hindi ko na kayang lumaban. Sa sandaling nagsimulang makipaglaban ang lahat, para silang mga tigre na sumugod sa kawan. Napakalakas talaga ng fighting power ng True King Species.
Ang Stellar Tier 5 mothership mismo ay may malakas na katawan at ang kapangyarihan ng turret ay medyo malakas din. Gayunpaman, hindi nito kayang tiisin ang kakayahan ng tunay na king species. Ito ay tulad ng isang ordinaryong mandirigma na kaharap ang isang gumagamit ng kakayahan, ang pagkawala ay masyadong malaki. Ang sinumang maglakas loob na sakta ng Young Master ay mapaparusahan gaano man siya kalayo. Sa gitna ng karamihan, si Liang ang pinakadominanti, at ang kanyang Blood Soul Stone ay karaniwang walang ipinapakita. Sa oras na ito, ganap na nitong ipinapakita ang kapangyarihan nito. Ang totoong king species na pinagsama sa kanya ay sinampal ng kuko ang isang mothership. Walang malaking pinsala sa katawan ng barko, ngunit ang dugo ng lahat ng tao sa loob ay nabaligtad at sila ay namatay kaagad. Nang walang piloto ng tao, agad na huminto ang mothership. Napakahusay ng kakayahang ito. Naramdaman ni Liang ang pagdaloy ng dugo sa mothership, at labis siyang nasasabik. Di nagtagal ay pinuntirya niya ang isa pang mothership, "Hoy, akin ka." Muli ito ay isang kuko. Ang labanan ay lubhang mabangis, at ang mga dogleg ni Hongdali ay hindi madaling talunin. Ngunit sa kasamaang palad, masyadong marami ang mga mothership ng kalaban. Nang magsimula na silang mag-away, ang mga nasa likod nila ay may pananagutan sa pag-alalay sa kanila, habang ang mga nasa harap ay mabilis na lumipad. Habang lumilipad, nag-shell din ito sa ganitong paraan. At pagkatapos lumipad ang mga spaceship na iyon. Hindi. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang bumalot sa kanyang puso, at malakas na sumigaw si Hongdali, "Lahat, magtipon dito mabilis, mabilis." Ang utos ni Hongdali ay isang ganap na utos ng imperial, at pagkatapos makinig sa kanya kung gayon, hindi man lang nag-abala ang lahat na mag-isip ng dahilan at nagtipon sa paligid niya. Oo naman, sa sandaling dumating ang lahat, ang 12-12 ng mga mothership sa kanilang paligid ay sumabog sa nakasisilaw na liwanag. Rumble, parang nanginig ang buong espasyo. Una, lumitaw ang isang maliit na light spot sa loob ng 12-12 ng mga mothership, at pagkatapos ay biglang naging mas malaki ang light spot, at pagkatapos, sabay silang nasira sa sarili. Ang Stellar 5th level mothership ay may magaan na haba na higit sa 2,000 kilometro. Ang kapangyarihan ng isang malaking bagay na pagsira sa sarili ay ganap na nagwawasak. Ito ay tulad ng isang dosenang miniature na araw, na kahit na makikita mula sa lupa. Ang nakakatakot na enerhiya ay agad na nawasak ang lahat ng higit sa 40 ordinaryong king species sa likod nila. Tulad ng para sa iba pang mga species ng Zerg na sumunod, higit sa 1 bilyon sa kanila ay direktang sumangga. I-click, i-click, i-click. Matapos ang pagsabog sa sarili, isang malaking bola ng yelo ang dahan-daang natunaw sa sansinukob, at sa loob ng bola ng yelo ay isang layer ng bato na may kapal na 12-12 kilometro. Mabilis ding bumagsak ang mga patong na batong ito at naging fly ash. Sa likod ng rock layer ay isang makapal na layer ng bakal, na siyang hull deck ng nawasak na mothership. Ang kakayahan ni Tang Moxon sa pagyayelo, ang kakayahan ng bato ni Lin Chuyin, at ang kakayahang kontrolin ng metal ni Li Nianwei ay pinagsama upang mabawi ang epekto ng pagsabog. Ngunit gayunpaman, halos lahat ay nasugatan. Ang ilan ay seryoso, ang ilan ay bahagyang banayad. Sa anumang kaso, sa istasyong ito, humigit kumulang 70 antas ng 5 stellar mothership ang natanggal, at higit sa 40 king species at higit sa 1 bilyong ordinaryong Zerg ang nawala sa kanilang sariling panig. Masasabing natalo-talo ang sitwasyon ng magkabilang panig. Ang kanyang lola, mapait na pinunasan ni Hongdali ang gilid ng kanyang bibig habang tinitingnan ng armada ng kaaway na tuluyan ng umalis, ito nga ay isang fleet sa ilalim ng utos ng isang mataas na ranggo na maharlika. Sa ating lakas, halos hindi na tayo makakalaban sa kanila. Noong nakaraan, ang matataas na maharlika ay isang pagkakakilanlan lamang sa kanya, ngunit ngayon ay tunay na naipakita ang lakas ng matataas na maharlika. Dali, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Tang Moxon sa mahinang boses, habulin ba natin o bumalik muna? Bumalik ka muna at humanap ng paraan. Kinagat ni Hongdali ang kanyang mga ngipin, hindi tayo masyadong malaki para labanan sila ngayon. Ang kalamangan. Sa ngayon, ang unang labanan ay natapos ng ganito. Bagamat masasabing maliit na tagumpay sa pagkakataong ito, wala pang 40 hari ang ginamit upang palitan ang mahigit 70 mothership ng kalaban, ngunit mas mahirap ito. Dumating pa ang mga araw. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay may 300 mga mothership, nawasak ang higit sa 70, at mayroon pang 230. Kung idaragdag natin ang kanilang mga reinforcement, hindi pa rin optimistic ang sitwasyon sa Earth. Siyempre, kung ang kasalukuyang sitwasyon ay optimistiko o hindi ay relatibo. Hindi bababa sa para sa mga ordinaryong tao sa lupa, si Hongdali, na dati nang nagtulak sa kanila na hukayin ang kanilang mga ninuno, ay nakatayo na ngayon sa trono ng Diyos, na mas makapangyarihan kaysa dati. Hinahangaan ng mga tao. Mga kalye, eskinita, bar at restaurant, sala at silid-tulugan, kung saan man mayroong mga tao, lahat sila ay nagsasalita tungkol sa labanang ito sa universo. Hahaha, ang galing talaga ng Young Master. Hindi ko inaasahan, hindi ko inaasahan. Akala ko mamamatay na ako this time. Desidido na, ang resulta, haha. Hindi, direktang pinatay ng Young Master ang higit sa 70 mothership ng kalaban, haha, live broadcast.
Nako, hindi na mauulit ang ganitong labanan. Sobrang nakakakilig. Hindi pa ako nag-e-enjoy na manood ng mga science fiction na pelikula dati ng ganito. Hindi katakataka na pinag-uusapan ng mga tao sa buong mundo ang dakilang tagumpay na ito sa pagkakataong ito. Ang pangunahing dahilan ay ang Komodo ay nag-broadcast ng mga live na broadcast ng sarili nitong fleet. Sa una, ang kanyang intensyon ay lumikha ng pinakamalaking gulat para sa sangkatauhan sa mundo, na itulak si Hong Dali at ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa bingit ng pagbagsak, upang si Hong Dali ay sumuko ng walang laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalimutan nilang i-off ang live broadcast sa pagkakataong ito pagkatapos magsimula ang labanan. Kaya nagkaroon ng ganitong eksena ang fleet ng matataas na maharlika ay ganap na nawasak ng Zerg na pinamumunuan ni Hong Dali, at higit sa 70 motherships ang nasira sa huli. Tumakas sa kalawakan sa kawalan ng pag-asa. Noong una, inakala ng mga tao na sa pagkakataong ito ay patay na talaga sila, ngunit hindi nila inaasahan ang isang napakalaking tagumpay. Ngayon, hindi ba't ganap na baliw? Sa TV, lahat ng istasyon ng TV ay nagbo-broadcast ng ganitong mga ulat. Ang pinakahuling balita ay pinamunuan ng Young Master na si Hong Dali ang Justice League of Earth upang bigyan ng mga dayuhang mananakop ng sunod-sunod na pag-atake, paglubog ng higit sa 70 motherships ng kaaway, at iniwan ang kalaban sa isang direktang pag-atake. Tumakas. Ito ang pinakamalaking tagumpay mula noong tayo ay lumipat sa bagong lupa. Ang tagumpay na ito ay karapat-dapat na maitala sa kasaysayan. Napakalakas at dominante ni Young Master. Sa wakas ay natalo ng Young Master ang mga dayuhang mananakop. Ito ay isang tagumpay para sa ating lahat sa lupa, at ito ang simula ng isang bagong kabanata para sa atin sa universo. Sa sandaling ito, ang mga kaluluwa ni Lord Buddha, Jesus, at Diyos ay inaari, at ang Young Master ay hindi nag-iisa, hindi nag-iisa. Sa orihinal, sa pagkakataong ito ay naisip ni Zheng Xiaokai na tiyak na mamamatay siya. Tinipon pa niya ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya upang hintayin ang kamatayan. Marahil ang prosesong iyon ay magiging napakabilis. Ang pangunahing baril ng Starfleet Mothership ay papaputok sa isang salvo, at ang bagong lupa ay ganap na magiging abo. Maaaring hindi tumagal ng isang segundo ang buong proseso, at maaaring matapos na ito. Ngunit sa hindi inaasahan, nang siya ay halos mawalan ng pag-asa, ang Young Master na si Hong Dali ay talagang nakamit ang gayong tagumpay. Isang malaking tagumpay, ito ay talagang isang malaking tagumpay. Ang gayong labanan ay tiyak na mauuwi sa kasaysayan at mananatiling sikat sa buong panahon. Hahaha. Okay, okay. Sa pagtingin sa eksena ng labanan na nagmumula sa holographic projection, patuloy na tinatapik ni Zheng Xiaokai ang kanyang hita, fuck him hard, haha. Ang kanyang asawang si Shi ay yamakap ng mahigpit sa kanyang tagiliran, na may luha sa gilid ng kanyang mga mata, at bamulong, Young Master, ikaw talaga ang aming pag-asa. Kabanata 1019 ang Ultimate Combat Weapon. Okay, okay. Tiningnan ng misteryosong lalaki ang proseso ng labanan sa holographic projection. Excited niyang hinubad ang kurbata at tumawa ng malakas, Dali, good job. Alam kong kaya mo to, ha. Tiningnan ito ng pinuno. Basa ang sulok ng kanyang mga mata, at patuloy siyang bumubulong, totoo. Makakalaban na ni Dali ang mga matataas na maharlika. Mahusay, ito ay napakahusay. Dali, ako anak ko, ikaw ang aking pagmamalaki. Inakbayan ni Hong Wigyo ang mga balikat ni Lan Roxy, mahal, nagsilang ka ng isang mabuting anak para sa aming pamilyang Hong. Siyempre, sabi ni Lan Roxy na may ngiti sa kanyang mukha. Proud, ang aming pamilya, si Dali, ang pinakamahusay. Sa kabilang banda, sa Japanese Administrative Building. Nagmamadaling pumasok si Wu Tenglan sa silid ng emperador kasama ang daan-daang mga gwardya at munition, kamahalan na emperador, nakikipagsabuatan ka sa mga dayuhang mananakop at sinusubukang sirain ang sangkatauhan. Ang ebidensya ay tiyak. Ngayon ay inutusan akong pumunta dito para akusahan ka ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Arestuhin ka. Ang emperador ng Japan ay nanginginig sa buong paligid. Dahil naiintindihan niya na sa pagkakataong ito, talagang napahamak siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga krimen laban sa sangkatauhan ay talagang hindi katawa-tawa. Sa universo, isang fleet ng matataas na maharlika ang nag-utos sa barko. Ang Hong Dali na ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Ang kulay pilak na Komodo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umupo sa sofa, sa sobrang galit na halos maglabasan ang mga ugat sa kanyang noo. Orihinal, akala ko ay may pagkakataon akong manalo, ngunit hindi ko inaasahan na ang taong ito ay gagawa ng napakaraming bagay. Mga tunay na hari. Bawat isa sa kanila ay may kakayahan ng isang soul stone. Kahit na manalo tayo, tiyak na magdaranas tayo ng matinding casualty. Mukhang sinasadya ni Hong Dali ang pagtigil sa amin. Sa wakas ay natauhan si Red Wolf, mukhang ang huling ilang lalaki na dumating upang magulat na natagpuan nila ang kinaroroonan ni Hong Dali ay tiyak na ipinadala niya. Oo, nakalimutan. Hinaampas ni Yinfa ang mesa, dalhin mo rito ang mga lalaking iyon. Hindi nagtagal, dinala ng mga gwardya si Shinichi Abe at ang iba pang tumalikod. Natakot si Abe Shinichi nang makita niya si Yinfa. Napaluhod siya nang malakas na rinig na niya ang tungkol sa nakaraang labanan nang dumating siya.
Napakagaling mo at napakatapang. Ang lalaking may pilak na buhok ay tumingin kay Shinichi Abe na may malamig na mga mata, "How dare you come here and be a traitor? Kung gagawin mo ito, huwag mo akong sisihin. Halika, hilahin mo ang mga taong ito at gawin silang isang stick. Tandaan mo, huwag mo silang hayaang mamatay, ha?" Kinaladkad ng gwardya si Abe Shinichi at ang iba pa. Habang siya ay kinakaladkad palayo, siya ay sumigaw ng desperadong, "Sir, pakinggang-pakinggan ang aking paliwanag, pakinggang-pakinggan ang aking paliwanag, Ginoo. Ako ay nagkamali. Maya-maya ay nawala ang boses, at hindi nagtagal. Dinig na dinig ang kanyang nakakadurog na sigaw. Ang kanyang lola, itong Hong Dali, halatang hindi mapakali si Yinfa, "Kung hindi ko siya papatayin, mahirap alisin ang aking galit. Yinfa, sa tingin ko hindi na tayo makakalaban ni Hong Dali." Tumabi si Red Wolf. Hinawakan ang kanyang baba, "Ang pinakamahalagang bagay ay kung ang ating pagiging ina ay matatalo ng labis, magiging mahirap na mahuli ang Golden Emperor Gu sa huli. Kung hindi ito gagana, marahil ay dapat tayong magbago ng diskarte." "Anong diskarte?" sabi ng silver-haired na si Shen sa boses. "Alalahanin ang higit sa 5 milyong hostage na nakuha natin sa lumang Earth, tama ba?" Ngumisi si Red Wolf, "Gumagamit kami ng mga hostage para pilitin silang harapin kami sa lupa. Ibig mong sabihin?" Biglang lumiwanag ang mga mata ng Komodo na may pilak na buhok, "Kapag dumating ang panghuling sandata sa labanan, siya ay maglalaman ng Hong Dali, at haharapin natin ang mga tao sa paligid niya, upang makagawa tayo ng sitwasyon kung saan mas maraming tao ang pinipigilan ang mas kaunti." "Oo, tama iyan." Tumango si Red Wolf at sinabing, "Ang grupo ni Hong Dali ay mayroon lamang pagbabagong Star Knight. Hindi kami magkatugma, ngunit ang aming ultimate combat weapon ay nasa parehong antas ng kanyang Star Knight. Hip him, natural na hindi natin kalaban ng ibang tao. Pagdating ng panahon, siya na lang ang magiging commander, at magagawa natin ang lahat ng gusto natin." Kailangan kong sabihin na ang panukala ni Red Wolf ay lubos na magagawa. Gayunpaman, saglit na nag-isip si Yinfa, ang 5 milyong hostage na iyon ay pawang matanda, mahina, may sakit at may kapansanan. Masunurin bang tatanggapin ni Hong Dali ang bitag? Siyempre hindi sapat ang mga iyon lang, ngumiti si Red Wolf ng napakasama, ngunit sinadya kong bumitaw. Natuklasan ng mga lihim na ahente sa Galaxy Alliance Center na si Jiang Chenzo, na may magandang relasyon kay Hong Dali, ay lihim na bumalik. Hanggat siya ay nahuli, si Hong Dali ay hindi magiging suwail. Jiang Chenzo. Biglang naalala ng silver hair, tumawa ng malakas, "Oo, nakalimutan ko na siya, haha. Dati hindi kami nagpapansinan, akala mo Galactic Noble siya, kaya hindi na namin sinuri ng mabuti. Pero ngayon parang napaka-good relationship talaga nila ni Hong Dali. Medyo magkasintahan lang. Basta mahuli mo siya, huwag kang mag-alala kung hindi pumayag si Hong Dali." Sumigaw si Yinfa, "Tawagan ang mga tao mula sa Galaxy Alliance para ibalik sa akin si Jiang Chenzo." Oo. Natanggap ng gwardya ang utos at aalis na sana. Sandali lang, hinawakan ni Red Wolf ang kanyang baba at biglang sinabi, "Ako na mismo ang hahawak sa bagay na ito. Kaya lang, baka hindi mahuli ng mga ordinaryong gwardya si Jiang Chenzo. Alam ng Diyos kung ano ang kaya ng batang babae na ito. Kung sasabihin sa kanya na tumakas, natatakot akong magbago ang mga bagay-bagay." "Well, tama iyan." Tumango si Silver Hair, pagkatapos ay magtatagal bago dumating ang pangwakas na sandata sa labanan. Kapag talagang hindi natin mahuli si Hong Dali, tatanggalin na lang natin siya mamaya. Ang sentro ng Galaxy Alliance, ang pangunahing lungsod ng Shinra. Palihim na bumalik si Jiang Chenzo sa pintuan ng kanyang tahanan, palihim na pinagmasdan ang kanyang paligid, at nalaman na walang mali sa kanya. Agad siyang tumalon sa pader at pumasok sa ilalim ng takip ng gabi. Talagang naging maingat siya sa daan. Kung tutusin, base sa relasyon nila ni Hong Dali, medyo sensitive ang identity niya ngayon. Kapag natuklasan ng kabilang partido, madali siyang mahuli, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay maaaring hindi maibalik ang mga sample ng dugo na iyon. Buti na lang at naging kalmado na at walang major na nangyari. Ito ay maaaring ituring bilang isang paraan para sa wakas ay mapatahimik ng mga tao ang kanilang isipan. Sa pag-aaral ni Jiang Duxing. "Chenzo, bakit ka bumalik?" Nang makita si Jiang Chenzo na papasok sa pinto na nababalutan ng alikabok, biglang tumayo si Jiang Duxing, mabilis na naglakad, tumingin sa paligid, at walang nakita, pagkatapos ay nagtanong, "Nandyan si Dali, ngayon, kamusta?" Mabuti na ngayon ang panig ni Dali, hatid ni Jiang Chenzo ang pinakabagong balita. Bagamat luma na ang mga ito, nakakatakot pa rin ang balita tungkol sa mahigit 60 king species, nakagawa kami ng higit sa 60 king species at ngayon ay naghahanda na upang harapin ang nangungunang mga Kadra. Napakaapura ng sitwasyon. Mahigit 60 king species ang nakakaharap sa 300 stellar 5th level motherships. Kahit na mayroong higit sa 60 king species, ngunit sumimangot si Jiang Duxing, malaki pa rin ang agwat sa lakas ng militar. Walang gaanong bentahe ang king species laban sa stellar 5th level mothership. Hindi na yun mahalaga, umiling si Jiang Chenzo at sinabing, "Sa pagkakataong ito ay nagdala ako ng sample ng dugo mula sa pamilyang Hong kung saan nakatira si Hong Dali.
Ayon sa iba't ibang palatandaan doon, malamang na ang pamilya Hong ay inapo ni Mo Chanji, ngunit ang dugo ay natatakot na ito ay mas manipis. Ang balita na mayroong higit sa 60 king species ay sapat na nakakagulat, ngunit ang katotohanan na ang pamilyang Hong ay maaaring mga inapo ni Mo Chanji ay ganap na nuclear bomb na antas. Ano ang pinakakinababahala ngayon ng mga maharlikang galactic? Hindi bagay sa pagpatay ni Hong Dali ang matataas na ranggo at matataas na opisyal. Kung tutusin, ang anumang bagay na maaaring gawin sa pera ay hindi isang problema. Ang pinakakinababahala ngayon ng mga maharlikang galactic ay ang pagpaparami ng lahi. Kung titingnan natin ang kasalukuyang rate ng kapanganakan, kung maghihintay tayo ng mas matagal, ang lahat ng galactic aristocrata, ang beta stars, ay mawawala na. Mga bagay na ganyan. Kaya nabigla si Jiang Duxing nang marinig niya na ang pamilyang Hong ay maaaring mga inapo ni Mo Chanji. Bigla siyang tumayo, nanginginig ang boses, kung gayon. Nasaan ang mga sample ng dugo na iyon? Huwag mag-alala, kukontaken ko ang lolo mo ngayon, huwag mag-alala. Earth, malaki ang posibilidad na malulutas nito ang problema sa fertility ng beta stars. Ang balitang ito ay talagang ang pinakamagandang balita na narinig ni Jiang Duxing kamakailan. Kung talagang posible na magpakasal sa mga tao sa Earth. Panatilihin ang mga sample ng dugo sa ngayon, kailangan kong umalis ka agad, sabi ni Jiang Chenzo sa mahinang boses na may pag-aatubili sa kanyang mga mata, kung tutuusin, ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay napakasensitibo, at hindi ako makakapagdulot ng anumang pinsala sa iyo. Okay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating na rin kami sa bahay. Sinong gustong umalis agad? Ngunit kung tutuusin, ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay napakasensitibo. Kapag nahuli siya ng isang mataas na ranggo bilang kaibigan o kasintahan ni Hong Dali, maaari itong madaling humantong sa isang chain reaction na hindi magandang bagay. Ito, likas na naiintindihan ni Jiang Duxing ang ibig sabihin ni Jiang Chenzo. Paulit-ulit siyang nag-alinlangan, ngunit sa bandang huli ay tumanggaw na lamang siya, sige, tandaan mong mag-ingat. Kung talagang mahahanap ka ng isang matataas na maharlika, huwag kang tumutol. Gagawa kami ng paraan para mailigtas ka pagdating ng panahon. Lumabas ka. Oo, alam ko. Tumanggo si Jiang Chenzo at umalis. Pagkatapos lisanin ang mansyon ng Panginoon Jiang, mahinang bumantong hininga si Jiang Chenzo, sinulyapan muli ang pinto na may nostalgia, at pagkatapos ay mabilis na nawala sa gabi. Kalmado ang mga sumunod na araw. Ginamit lamang ng matataas na maharlika ang kanilang mga armada upang subaybayan ang bagong daigdig mula sa malayo. Masasabi ring nagko-concentrate si Hong Dali sa pagsasanay sa New Earth. Dahil sa intuition ni Hong Dali, ang mga matataas na maharlika ay hindi kailanman susuko ng ganoon kadali. Ang susunod na labanan ay malamang na mas malupit. At nang mapanatili ng dalawang panig ang isang maikling kapayapaan sa ibabaw, may nangyari sa panig ni Jiang Chenzo. May sumusunod sa akin. Si Jiang Chenzo, na nakasuot ng ordinaryong damit, ay biglang napagtanto na maraming tao ang sumusunod sa kanya. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Nagmamadali siyang gumawa ng ilang hakbang at mabilis na pumasok sa isang maliit na eskinita. Pagpasok pa lang niya sa maliit na eskinita na ito, nagsimula siyang maghanap ng mapagtataguan. Ito ay isang slum-like na lokasyon sa pangunahing lungsod ng HRE. Pinili ni Jiang Chenzo na magtago dito dahil hindi ito makakaakit ng atensyon ng sinuman. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang galactic noble. Sa hindi inaasahan, magiging mahirap para sa mga taong iyon na isipin na ang isang galactic noble ay magtatago sa isang slum, kaya sa maikling panahon, ako ay ganap na ligtas. Hanggat hinihintay niyang lumabas ang ulat ng pagsusuri ng dugo, maaari siyang bumalik sa Earth upang iulat ang balita. Pero hindi niya inaasahan na mahahanap pa rin siya ng matataas na maharlikang iyon. Kabanata 1020 Artificial na Diyos. Ito ba si Miss Jiang Chenzo? Kami ay mga miyembro ng Noble Law Enforcement Team sa ilalim ng command ng isang mataas na ranggo na noble. Ngayon ay hinala namin na may kaugnayan ka sa isang kaso ng pagpatay sa isang mataas na ranggo na noble. Mangyaring bumalik sa amin at tanggapin ang investigasyon. Isang binata na nakadamit bilang isang ordinaryong dumaraan sinundan ng lalaki si Jiang Chenzo sa ilang mabilis na hakbang, pagkatapos ay nagsalita, at naglabas ng isang ID card na sumisimbolo sa kanyang pagkakakilanlan. Isang marangal na pangkat na nagpapatupad ng batas sa ilalim ng utos ng isang mataas na ranggo na maharlika. Sumimangot si Jiang Chenzo. Tamang-tama, dumating ang dapat na dumating. Gayunpaman, hindi nilayon si Jiang Chenzo na mahuli ng ganito. Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya at sinabi sa malalim na boses, sabi mo isa kang law enforcement team, so you are a law enforcement team. Ngayong naisama na niya ang Light Soul Stone, medyo maganda pa rin ang kanyang kabuuang lakas. Malakas, kung talagang napipilitin ka, hindi masyadong mahirap patayin agad itong mga ordinaryong miyembro ng law enforcement team. Kung sila ay isang pangkat ng pagpapatupad ng batas o hindi, ito ay talagang hindi mahalaga sa lahat. Sa oras na ito, dahan-daang lumitaw ang isang figure sa likod ni Jiang Chenzo at Minishan, ang mahalaga ay nandito ako, ang pulang lobo. Bilang pinakamataas na cadre, dapat kang makinig. Sinabi mo ba iyon? Kataas-taas ang cadre.
Ang pinakamataas na cadre sa ilalim ng isang mataas na ranggo na maharlika ay talagang dumating ng personal. Agad na nagbago si Jiang Chenzo sa isang stream ng liwanag at direktang sumugod patungo sa mga miyembro ng law enforcement team. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ay isa sa mga pinakadakilang katangian ng liwanag. Si Jiang Chenzo ay lubos na nagtitiwala na hanggat mayroon siyang ikasampu ng isang segundo, maaari siyang ganap na mawala sa mga mata ng mga taong ito. Sa kasamaang palad, kapag nakaharap sa pinakamataas na cadre, si Jiang Chenzo ay mahina pa rin. Kung tutuusin, hindi pa rin maganda ang pangkalahatang katangian niya. Ito ang sentro ng Galaxy Alliance, ngunit walang bonus mula sa dogleg aura ni Hong Dali. Masyado ka pa ring mahina. Ang boses ni Red Wolf ay umalingaw sa kanyang mga tainga. Boom! Isang pulang haligi ng apoy ang bumangon sa kalangitan, na agad na nagpasiklab sa ilang sira-sirang gusali sa paligid nito. Sumabog ang apoy, at hindi mabilang na ordinaryong mahihirap ang nasangkot sa apoy. Fire Soul Stone. Ang kakayahan ng nangungunang cadre na Red Wolf. Ito ay talagang isang apoy. Bukod dito, ang temperatura ng kanyang apoy ay halatang mas malakas kaysa sa impyerno ng Jeshala sa mga Galactic Nobles. Isang fleet sa ilalim ng utos ng matataas na ranggo na maharlika. Sa command ship, ang pilak na buhok na Komodo ay itinaas ang baba ni Jiang Chenzo nang walang kabuluhan gamit ang kanyang mga daliri, at nakangiting sinabi, hindi nakakagulat, siya ay talagang isang kagandahan. Kung ako si Hong Dali, tiyak na mag-aatubili akong makipaghiwalay sa kanya, haha. Nilinga ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo at malamig na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa nakaraang labanan sa Red Wolf, kahit na pinagsama niya ang Light Soul Stone, ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Sinubukan ni Jiang Chenzo ang kanyang makakaya, ngunit ang huling resulta ay hindi pa rin lumampas sa kanyang inaasahan. Sa totoo lang, medyo nag-atubili ako noong ginawa ko ito. Humalaklak si Red Wolf at sinabing, marahil virgin pa ang napakagandang batang babae. Paano kung mag-enjoy muna ako? Ha! Sinabi niya na iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa dibdib ni Jiang Chenzo, nagbabalak na alisin muna ang pagkagumon sa kamay. Umalis ka na. Naging berde ang mukha ni Jiang Chenzo dahil sa galit, hinding-hindi makakalapit si Dali sa iyo. Sigurado ako. Hoy, tiwala ka sa maliit mong kasintahan. Tumawa si Red Wolf, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya kumilos. Kung tutusin, hindi rin naman siya tanga. Kung si Jiang Chenzo ay perpekto o hindi ay direktang makakaapekto sa bargaining chip. Kung siya ay talagang iniinsulto, ang tanging resulta ay ang Hong Dali ay lalaban hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay sikat sa pagprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Kung gusto niyang mahuli siyang buhay at kontrolin ang Golden Emperor Gu, walang pag-asa. Okay, stop talking nonsense. Humanda ka. Malapit nang dumating ang final combat weapon. Tinapik ng silver-haired ang pulang lobo sa balikat, at pagkatapos ay tumingin kay Ayer sa isang tabi, Ayer. May iwan siya sa iyo pansamantala. Pananagutan, bantayan mo siya, huwag lumayo. Naiintindihan. Tumawa si Ayer, hinaila muna si Jiang Chenzo palayo, at hinawakan ang puwita ni Jiang Chenzo habang naglalakad. She is really a beauty, with such a figure, such a figure. Looks, haha, parang ang swerte ni Hong Dali, haha. Hindi nagtagal, pumasok ang dalawa sa isang lounge. Umupo si Ayer sa tabi ni Jiang Chenzo at nakangiting sinabi, huwag kang matakot, batang babae. Lahat tayo ay babae, kaya hindi kita ipapahiya. Pero sa totoo lang, curious talaga ako, paano ka nine-love sa lalaking iyon na si Hong Dali, kahit na walang ginagawa ka? Noong una, medyo nag-aatubili si Jiang Chenzo. Pero buti na lang at mukhang mabait naman itong si Ayer. Bilang karagdagan, ang kanyang kapalaran sa oras na ito ay hindi mahuhulaan. Kung hindi niya sasabihin ngayon, maaaring wala siyang pagkakataong sabihin ito. Kaya't maingat niyang inayos ang kanyang mga iniisip at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Nakilala ko siya sa unang pagkakataon, noong dumating siya sa aming Galaxy Alliance Center. Isa-isang pumasok sa isipan ang mga nakaraang pangyayari kasama si Hong Dali, habang nagsasalita si Jiang Chenzo, mas naging malumanay ang kanyang ekspresyon. Napakalinaw ng boses niya, at hindi nagtagal ay tuluyan na niyang naakit si Ayer. Siyempre, matalino pa rin si Jiang Chenzo. Hindi siya nagsalita ng maraming mahahalagang bagay, ngunit pinag-usapan lamang niya ang mga bagay na nagpasaya sa kanya at ni Hong Dali na magkasama. Halimbawa, ang paghiling kay Hong Dali, isang tunay na henyo, na maging kanyang experimental boyfriend. Mga bagay na ganyan. Ang lecture na ito ay tumagal ng ilang oras. Nang matapos ang lahat, talagang nabigla si Ayer, ibig mong sabihin, ang Hong Dali na ito ay talagang isang alibughang napakaswerte at marunong lamang gumastos ng pera. Sa bandang huli, nakalusot ang ganoong tao hindi siya namatay ni minsan sa ika-30 palapag ng Trial Tower. Ang taong ito ba ang minamahal ng Diyos? Hindi ko alam, tumingin si Jiang Chenzo sa kisame at sinabi sa sobrang malumanay na boses, sa totoo lang, ang bagay na ito ay talagang hindi niya kasalanan. Si Dali ay napakabait at mabait na tao. Noon, mayroon kaming isang peripheral nobleman na may masamang ugali at random na pumatay ng mga sibilyan.
Ito siguro ang unang beses na pumatay ng tao ng isang tao. Sinong mag-aakala na si Malong, siya ang pangalawa, ang nangyaring ganoong bagay? Tungkol sa puntong ito, talagang labis na ikinalulungkot ni Ayer, walang paraan, sino ba ang humiling sa mga nakatataas na ipadala ang walang kabuluhang Malong na iyon para gawin ito? Sa katunayan, hindi iyon masama. Ang masama ay ang napakaraming mga kagandahan sa paligid ng Hong Dali. Well, sinasabi ko ito mula sa pananaw ng isang babae. Tungkol sa paghiling sa akin na palayain mo ito kahit na palihim, huwag. Naiintindihan ko, sabi ni Jiang. Bahagyang tumanggaw si Chenzo, sa totoo lang, nasisiyahan ako na marami kang makikinig sa akin. Lumipas ang isa pang araw, at sa universo, isang sasakyang pangkalawakan na hindi masyadong malaki ang lumipad sa mas mataas na sa gitna ng marangal na armada. Sa command ship, dumating ang isang gwardya upang magulat, dumating na ang huling mga sandata sa labanan, mangyaring magbigay ng mga tagubilin. Ha! Dito! Ang lalaking may pilak na buhok ay tuwang-tuwa, at pagkatapos ay nagsimulang lumaban ng mabangis, magtipon ang lahat, pumunta upang salubungin ang pangwakas dumating na ang mga sandata sa labanan. Pagkatapos magsalita ni Yinfa, nagtipon ang lahat ng nangungunang cadre para batiin siya. Ang pinakahuling sandata ng labanan ay isang artificial na Diyos na sinaliksik ng matataas na maharlika sa loob ng mahigit 700 taon at sa wakas ay nilikha. Hayaan mo akong sabihin sa iyo, naglabas si Red Wolf ng isang pares ng pulang salamin na eksklusibo sa matataas na ranggo ng mga maharlika, at sinabi habang isinusuot ang mga ito, narinig ko lang ang tungkol sa artificial na Diyos na ito. Ganyan ba talaga kalakas ang taong ito? Kaya ba niya talaga laban sa Star Knight? Ang tanong niya ay masasabing isang paksa na pinagkakaabalahan ng lahat ng naruroon. Kung tutuusin, wala pang nakakita sa artificial na Diyos na kumilos mula nang siya ay likhain, at maging ang hitsura niya ay isang misteryo. Artificial na Diyos, maingat na inisip ni Silverhair ang mga dokumentong nagtala ng kanyang nauugnay na impormasyon, at dahan-daang sinabi, ang nauna ay ang Naru Star, ang pinakamakapangyarihang solong lahi ng labanan sa ating Dimo Star territory. Napakatagal ng pangunahing buhay ng karerang ito, humigit kumulang 800 taon na ang nakalilipas, nagparami sila ng walang seks. Ginamit nila ang kanilang mga mata upang hatulan ang mga bagay at maaaring mabuhay sa isang vacuum. Ang isang napakalakas na lahi ay maaaring mabuhay sa universo bago ang pagbabagong anyo. Nakakatakot talaga ang ganyang lahi. Ang planeta ng Naro ay nawasak ng isang fleet na ipinadala ng ating matataas na maharlika dahil ito ay masyadong mahilig makipagdigma. Ang gawa ng tao na Diyos na ito ay ang tanging planeta ng Naro na hindi namatay sa labanan noong panahong iyon. Pagkatapos mahuli, siya ay ipinadala sa punong tanggapan para sa pagbabago. Dahan-daang sinabi ng lalaking may pilak na buhok na si Shu ang kasaysayan ng artificial na Diyos, sa panahon ng proseso ng pagbabagong anyo, ang kanyang katawan ay isinama sa mga jin ng hindi mabilang na pinakamakapangyarihang mga nilalang sa universo. Dapat mong malaman na mayroon lamang 12 ng pinakamakapangyarihang mga nilalang sa universo. Bilang resulta, ang artificial na Diyos na ito ay may hindi bababa sa 15 uri ng emosyon. Wala siyang emosyon ng tao, walang pakiramdam ng sakit, walang takot, walang awa. Sa madaling salita, wala siyang pagkatao. Said, ang kanyang regeneration ability ay sobrang lakas. Masasabing hanggat hindi pa tuluyang nawasak ang kanyang katawan, mabilis siyang makakapag-regenerate, at kapag siya ay nabuhay muli, ang kanyang lakas ay lalo pang lalakas. Nang marinig ito, bumantong hininga ang lahat. Wala itong sangkatauhan, maaaring muling buuin, at magiging mas malakas pagkatapos ng pagbabagong buhay. Diyos, anong uri ng halimaw ito? Karaniwan, ang Diyos na gawa ng tao na ito ay pinalamig sa mababang temperatura na -200 degree. Ito ay para makontrol ang kanyang napakalakas na kapangyarihan, at hindi ito sapat. Kailangan din niyang pahiniin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa antas na kaya niyang kontrolin. Iyon ang unang anyo ng Diyos na ito na ginawa ng tao. Bahagyang ngumiti si Yinfa at sinabing, syempre, kahit anong sabihin ko, hindi gaanong mahalaga. Malalaman mo yun kapag nakita mo siya. Ang mga salita ni Yinfa ay nagpapataas ng mood ng lahat. Kaya sa pagkamausisa, nakita ng lahat ang maalamat na artificial na Diyos na ito na maaaring lumaban sa Star Knight. Ito ay isang napakagandang nilalang. Hindi siya masyadong matangkad, mga 1.7 metro ang taas, may gininto ang mga mata, balat ng lavender, at manipis na layer ng bone armor sa kanyang mga balikat at ulo. Wala siyang suot na damit, at ang ibabang bahagi ng katawan niya ay walang mga organo na sumisimbolo sa kasarian ng lalaki o babae. May buntot din na halos 2 metro ang haba sa kanyang puwitan. Bagamat napakaikli ng hitsura niya, nagulat si Red Wolf nang tingnan niya ang mga katangian ng labanan na nakadisplay sa kanyang salamin. Lakas ng labanan, 1,200,000. Ang numerong ito mismo ay mukhang hindi gaanong, ngunit kung ihahambing mo ito sa kanyang sarili. Dapat mong malaman na ang sariling kapangyarihang panlaban ni Red Wolf, ang pinakamataas na kapangyarihang panlaban kapag siya ay may pulang apoy, ay 24,000 lamang. At ang kapangyarihang panlaban nitong Diyos na gawa ng tao ay 50 beses kaysa sa kanya. At ito ang kanyang unang anyo. End of this chapter.